ibinenta ako ng sarili kong ama. Hindi sa kung kaninong dayuhan para maging mail-order bride. Hindi sa isang matandang hukluban na naghahanap ng anino ng kanyang kabataan sa isang mukhang sariwa. Ibinenta ako ng sarili kong ama sa isang alaala, isang multo mula sa nakaraan na bumalik para maningil. At ang kabayaran? Ako. Ang kinabukasan ko. Ang pangalan ko ay Alena. At ito ang kwento kung paano nagsimula ang katapusan ng buhay na kilala ko. Nagsimula ang lahat sa amoy ng kapeng barako at sa bigat ng katahimikan sa aming maliit na sala, linggo ng umaga noon. Kadalasan, ang mga umagang ganito ay puno ng ingay ng radyo, ng tawanan namin ni Itay habang nag-aagahan ng sinangag at tuyo, at ng mga plano kung saan kami mamamasyal kahit pa hanggang sa plaza lang. Pero sa umagang iyon, ang tanging maririnig mo lang ay ang pagpatak ng pawis sa noo ni Itay at ang kabog ng sarili kong dibdib. 3 araw na siyang balisa. 3 araw na siyang parang kaluluwang hindi matahimik, paikot-ikot sa bahay, napapabuntong hininga, at laging malalim ang iniisip. Kapag tinatanong ko kung anong problema, isang pilit ng ngiti lang ang isinasagot niya, "Wala, nak, napagod lang siguro sa trabaho." Pero kilala ko si Itay. Si Antonio Tonyo de la Cruz. Ang haligi ng aming tahanan simula nang pumanaw si Inay, 10 taon na ang nakakalipas. Alam ko kung kailan siya nagsisinungaling. Nakikita ko yon sa mga mata niyang laging umiiwas sa akin, sa panginginig ng mga kamay niyang dati napakatatag. Sa wakas, sa ika-4 na araw, bumigay siya. "Alena, anak, maupo ka," sabi niya, ang boses ay garalgal na parang kinakalawang na yero. Umupo ako sa tapat niya, sa lumang sofa na minana pa namin kay Lola. Ang bawat hibla ng tela niyon ay saksi sa lahat ng hirap at saya ng pamilya namin. Hinawakan niya ang mga kamay ko, malamig, nanginginig. Doon pa lang, alam ko nang may malaking problemang paparating. "Anak, may kasalanan ako sa'yo." Simula niya, nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa akin. May malaki akong pagkukulang." "Te, ano po ba yon?" "Nag-aalala na ko," sabi ko, hinigpitan ang hawak sa kamay niya. "Kahit ano pa yan, te, magtutulungan tayo. Pamilya tayo, di ba?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngiting puno ng pagsisisi. Sana ganon kadali, anak." Huminga siya ng malalim, at nang magsalita siyang muli, ang mga salita ay tila mga batong bumagsak sa pagitan namin. "Nalugi ang talyer. Lubog tayo sa utang, Alena." Ang talyer. Ang kaisa-isang negosyong ipinundar niya mula sa lahat ng pinagpaguran niya bilang OFW sa Saudi, ang pangarap niyang maipamana sa akin balang araw. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Paano Pong? Akala ko po ba okay naman?" Umiling siya. "Hindi ko na sinabi sa'yo. Ayokong mag-alala ka pa habang nag-aaral ka. Sinubukan kong isalba, anak. Nagbenta ako ng mga gamit, ng hiram sa mga kaibigan. Pero kulang pa rin. Malaki. Sobrang laki ng utang natin sa bangko." "Magkano po, tay?" Tanong ko, kahit takot akong marinig ang sagot. Nag-atubili siya. At nang sabihin niya ang halaga, parang nabingi ako, milyones. Isang halagang kahit magtrabaho pa ako ng 2 buhay, hindi ko mababayaran. Ang mga pangarap kong maging guro, ang simpleng buhay na inaasam ko, lahat yon ay biglang naging abo sa isang iglap. Pero, paano na tayo, tay? Halos pabulong kong tanong. Naramdaman ko ang luhang namumuo sa gilid ng mga mata ko. Dito na siya tuluyang humagulgol. Ang tatay kong matipuno, ang lalaking hindi ko pa nakitang umiyak kahit noong burol ni Inay, ay umiiyak na parang isang bata sa harapan ko. Niyakap ko siya. Sa mga sandaling iyon, hindi ko inisip ang pera. Ang inisip ko lang ay kung paano ko aaluin ang sirang-sirang puso ng aking ama. May paraan, anak," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "May solusyon." Kumausap ako ng isang matandang kaibigan. Si Don Ricardo. Don Ricardo Castillo. Ang pangalan ay pamilyar. Siya ang may-ari ng pinakamalaking hasyenda sa probinsya namin, isang taong nirerespeto at kinatatakutan ng lahat. Ninong din siya sa binyag ng isa sa mga pinsan ko. Pero anong kinalaman niya sa amin? Pumayag siyang tulungan ako, dugtong ni Itay, kumakala sa yakap at pinupunasan ang kanyang mga luha. Babayaran niya lahat ng utang natin, lahat-lahat. Hindi na natin kailangang problemahin kahit isang sentimo. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ko. "Talaga po, te. Bakit? Anong kapalit?" Likas sa akin ang magduda, walang bagay sa mundo ang libre. At doon na niya binitiwan ang bombang sumira sa lahat. "Ang kapalit, anak.
Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng hiya at sakit. Ang kapalit ay, magpapakasal ka sa nag-iisa niyang anak na lalaki. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Magpapakasal ka. Magpapakasal ka. Magpapakasal ka. Ano pong sabi niyo? Napatawa ako, isang tawang walang bahid ng saya. Nagbibiro po kayo, di ba, Tay? Isa po itong masamang biro. Umiling siya, at ang bawat pag-iling ay isang punyal na tumatarak sa dibdib ko. Hindi, Alena. Seryoso ako. Ito na lang ang tanging paraan. Tumayo ako. Bigla akong nahirapang huminga sa loob ng sarili naming bahay. Hindi. Hindi, Tay. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Ibebenta niyo ko. Ganun na lang ba yun? Para akong isang kalabaw na ipagpapalit niyo para sa ilang sakong palay? Buhay ko to, Tay. Pangarap ko. Wala na tayong pagpipilian, anak. Sigaw niya pabalik, ang desperasyon ay malinaw sa kanyang boses. Sa tingin mo ba gusto ko to? Sa tingin mo ba masaya akong isuko ang kaisa-isa kong anak? Araw-araw, gabi-gabi, mamamatay ako sa kahihiyan at konsensya. Pero anong gagawin ko, Alena? Hahayaan kong makulong ako at maiwan kang mag-isa sa mundo na baon sa utang. Hahayaan kong kunin ng bangko ang bahay na to, ang tirahan na iniwan sa atin ng nanay mo? Ang bawat salita niya ay sampal sa aking pagkatao, tama siya. Saan ako pupulutin kung mawawala siya? Saan kami titira? Ang galit ko ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim at nakapangingilabot na takot. Umupo akong muli, ang mga tuhod ko ay parang gulay sa lambot. Tumingin ako sa paligid. Sa mga picture frame sa pader ako noong graduation ng elementary, si inay na nakangiti, kaming tatlo sa isang family picture sa luneta, ang bawat sulok ng bahay na ito ay may alaala. Sino siya? Tanong ko, ang boses ko'y walang emosyon, patay. Sino yung anak ni Don Ricardo? Hindi siya sumagot kaagad. Tila may isa pa siyang bagay na itinatago. Matagal na silang wala rito, di ba? Nasa Maynila na raw, o sa ibang bansa, sabi ko pa. Bumalik na sila, mahinang sagot ni Itay. Ang anak niya, siya na ang mamamahala sa hasyenda. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking gulugod. Bigla, isang napakatagal ng alaala ang sumagi sa isip ko, isang batang lalaki. Isang tag-araw, maraming taon na ang nakalipas. Isang puno ng mangga, isang pangakong binitiwan sa ilalim nito. Hindi. Imposible. Tay. Anong pangalan niya? Yumuko si Itay. Hindi ko na kailangang sabihin, Alena. Kilala mo siya, kalaro mo siya noong mga bata pa tayo. At sa mga sandaling iyon, gumuho ang mundo ko sa ikalawang pagkakataon. Dahil iisa lang ang naging kalaro ko na anak ng isang kastilyo, isang pangalan lang ang bumabagay sa paglalarawang iyon. Si Miguel. Ang una kong kaibigan. Ang una kong sikretong pagtingin. Ang batang lalaking nangakong babalikan ako, pero hindi na kailanman muling nagpakita. Ang lalaking iyon, ang multo ng aking kabataan, ang siyang bibili ng aking kinabukasan. Napatitig ako sa kawalan, sa mga bitak sa aming pader na tila sumasalamin sa mga bitak sa aking puso. Hindi na ako umiyak. Naubos na yata ang luha ko. Ang natira na lang ay isang nakabibinging katahimikan at isang malamig na pagtanggap. Tumingin ako sa aking ama, sa kanyang mukhang pinatanda ng problema, sa kanyang mga balikat na bumuwal sa bigat ng responsibilidad. At sa kabila ng sakit, sa kabila ng pakiramdam na ako'y ipinagkanulo, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Mahal ko siya. At gagawin ko ang lahat para sa kanya. Huminga ako ng malalim, hinugot ang lahat ng natitirang lakas sa aking katawan. Sige po, Tay, sabi ko, ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Pumapayag na po ako. Isinuko ko ang aking bukas para sa kahapon ng aking ama. At wala akong kaide-ideya na ang pagpayag kong iyon ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata ng sakit, pag-asa, at isang pag-ibig na matagal ko nang ibinaon sa limot. Lumipas ang isang linggo na parang isang mahabang panaginip, o mas tamang sabihin, isang bangungot, ang bahay namin ay nabalot ng kakaibang katahimikan. Si Itay, sa kagustuhang pag-aanin ang loob ko, ay sinusubukang ibalik ang dati. Nagluluto ng paborito kong adobo, nagpapatugtog ng mga lumang kanta sa radyo, pero lahat ay pilit. Ang anino ng kasunduan ay laging nakabantay sa bawat sulok, sa bawat pag-uusap. Ako naman, para akong isang kaluluwang ligaw sa sarili kong bahay. Ginagawa ko ang mga dati kong gawain, naglilinis, nag-aaral ng mga libro, kahit wala na akong balak tapusin ang semestre, tumutulong sa maliit naming hardin.
Pero ang isip ko ay nasa ibang lugar, sa isang malaking bahay na may matataas na bakod, at sa isang pangalang matagal ko nang hindi binibigkas. Miguel. Sa gabi, kapag ako na lang ang gising, binubuklat ko ang isang luma at naninilaw na album ng litrato. Sa isang pahina, may isang kupas na larawan. Dalawang paslit na magkadikit ang ulo, nakangiti hanggang tainga, may mansa ng putik sa pisngi at damit, ako at siya. Kinuha iyon sa likod ng kapilya, pagkatapos naming maghabulan sa ilalim ng ulan. Naaalala ko pa ang tawa niya, malutong at walang kaproble-problema. Ang mga mata niyang kumikinang sa tuwa. Sino ka na ngayon, Miguel? Ikaw pa rin ba yung batang lalaking nangakong ititira ako ng pinakamatamis na mangga, o isa ka ng estrangherong may pamilyar na mukha? Ang takot at pag-asa ay naglalaban sa loob ko. Takot sa hindi ko kilala at isang munting pag-asa na baka sakali, sa ilalim ng lahat ng yaman at pagbabago, nandoon pa rin ang dati kong kalaro. Dumating ang araw ng pagkikita. Sabado ng hapon. Sinundo kami ng isang itim na van na may logo ng Hacienda Castillo. Si Itay ay nakabihis ng pinakamatinong polo na mayroon siya, plansadong-plansado. Ako naman, pinili ko ang isang simpleng bestidang bulaklakin, yung paborito ni Inay para sa akin. Ayokong magmukhang nag-aabang ng biyaya. Gusto kong harapin ito nang may natitira pang dignidad. Habang bumibiyahe kami sa daan ng pamilyar sa akin noong bata pa ako, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Dinaanan namin ang plaza, ang eskwelahang pinasukan ko, at ang tulay kung saan kami madalas magpahangin ni Inay. Bawat lugar ay isang paalala ng buhay na malapit ko nang iwanan. Ang tarangkahan ng hasyenda ay mas malaki pa sa inaalaala ko, parang tarangkahan ng isang palasyo. Bumukas ito ng dahan-dahan, at habang papasok ang van sa mahabang daan na napapaligiran ng mga puno ng niyog, para akong pumapasok sa ibang mundo. Sa dulo ng daan ay nakatayo ang big house, isang bahay na bato na puti at elegante, simbolo ng kapangyarihan at yaman ng mga Kastilyo. Bumaba kami ng van. Sinalubong kami ng isang kasambahay na nakauniporme at iginiya kami papasok. Ang loob ay malamig, malinis, at amoy lumang kahoy at floor wax, tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aming mga yapak sa makintab na sahig na kahoy. Pinaupo kami sa isang sala na puno ng mga antigong kasangkapan. Naupo si Itay sa dulo ng isang mahabang sofa, hindi mapakali, habang ako naman ay nanatili sa tabi niya, tuwid ang likod, pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga kamay. Ilang sandali pa, bumukas ang isang malaking pinto at lumabas si Don Ricardo. Mas matanda na siya ngayon, may mga puti na sa buhok, pero ang tindig ay nananatiling matikas. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tonyo, butit nakarating kayo, bati niya kay Itay, na agad namang napatayo, at ito na pala si Elena. Dalagang-dalaga na. Magandang hapon po, Don Ricardo, sabi ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Maupo kayo, sabi niya, iginesticulate ang kamay sa sofa, papunta na si Miguel, may tinapos lang na tawag. Ang pagbanggit sa pangalan niya ay nagpadala ng kuryente sa buo kong sistema. Ito na, ilang minuto na lang, napahawak ako ng mahigpit sa laylayan ng aking bestida. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Tinitingnan ko ang malaking orasan sa pader, pinapanood ang paggalaw ng pendulum, pabalik-balik, parang mga alaala sa isip ko. At pagkatapos, bumukas muli ang pinto. Pumasok siya. Hindi siya yung batang lalaki sa litrato. Ang pumasok ay isang lalaki. Matangkad, mas malapad ang balikat kaysa sa naaalala ko. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na polo shirt at khaki pants, pero ang dating ay hindi simple. May aura siya ng kapangyarihan, ng isang taong sanay na nasusunod, ang buhok niya ay maikling gupit, at ang mukha niya ang nagpatigil sa paghinga ko. Nandoon pa rin ang pamilyar na hugis ng kanyang panga, ang tangos ng kanyang ilong, pero wala na ang ngiti. Wala na ang kislap sa mga mata. Ang mga mata niya ngayon ay malalim, tila laging may iniisip, at may bahid ng pagod na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Mas payat ang kanyang mukha, na nagbibigay diin sa kanyang mga panga. He looked haunted. Tumingin siya sa direksyon namin, una kay Itay, isang tipid na tango, tapos sa akin. Ang mga mata namin ay nagtagpo. Sa isang segundo, umaasa akong makita ang kahit anong bahid ng pagkakakilala, ng pagkagulat, o kahit ng awa, pero wala. Ang mga mata niya ay malamig, blanko. Para akong isang business appointment na kailangan niyang tapusin. Tay, sabi niya, ang boses ay mas malalim, mas garalgal kaysa sa naaalala ko. Ang tay ay para kay Don Ricardo, nandito na pala sila.
Lumapit siya at umupo sa isang solong silyang katapat namin, nagdekwatro, komportable sa kanyang teritoryo. Ako naman, pakiramdam ko ay lalo akong lumiliit sa aking kinauupuan. Miguel, sabi ni Don Ricardo. This is Alena. Alena de la Cruz. Parang ipinakikilala ako sa unang pagkakataon. Parang hindi kami minsang naghati sa isang supot ng chichirya sa ilalim ng puno ng aratiles. Tumango lang si Miguel sa akin. Alena, sabi niya, binibigkas ang pangalan ko na parang isang salitang banyaga. Hindi Lena, ang tawag niya sa akin noon. Ang buong pag-uusap ay isang kalbaryo. Si Don Ricardo ang nagsalita halos lahat ng oras, ipinapaliwanag ang mga arrangement. Ang kasal ay magiging simple, civil ceremony lang, sa lalong madaling panahon. Titira ako dito, sa hasyenda. Bibigyan nila si Itay ng bagong puhunan para makapagsimula ulit, malayo sa bayan namin, para maiwasan ang tsismis. Lahat ay transaksyon, lahat ay negosyo. Habang nagsasalita ang matanda, ang mga mata ko ay hindi maalis kay Miguel. Nakikinig lang siya, paminsan-minsay tumatango, ang tingin ay nakapako sa mesang nasa pagitan namin. Hindi man lang niya ako tinitingnan. Para akong hangin. Isang multo, mas masakit pa pala ito kaysa sa inaasahan ko. Inasahan kong magagalit siya, o magugulat. Inasahan ko ang kahit anong reaksyon. Pero ang pinakita niya ay ang pinakamasakit sa lahat, indiferensya, kawalang pakialam. Nang matapos ang usapan, tumayo si Don Ricardo. Mabutit nagkakaintindihan tayo, ipapatawag ko na lang kayo para sa mga detalye ng kasal. Tumayo na rin si Miguel. I have to go, may kailangan pa kong asikasuhin sa plantasyon, sabi niya, hindi pa rin tumitingin sa akin. Naglakad na siya pabalik sa pintong pinasukan niya kanina, walang paalam, walang kahit isang sulyap. Naiwan kami ni Itay, nakatayo sa gitna ng malaking sala, parang dalawang basang sisiw. Ang biyahe pabalik ay mas tahimik pa kaysa sa papunta. Si Itay, panay ang buntong hininga. Ako, nakatingin lang sa labas ng bintana, pero wala akong makita. Ang tanging nakikita ko ay ang mukha ng estrangherong iyon. Ang lamig ng kanyang mga mata. Pagdating sa bahay, dumiretso ako sa aking kwarto at isinara ang pinto. Kinuha ko ang lumang album at tinitigan muli ang litrato namin. Ang masayang batang lalaki sa larawan at ang malamig na lalaki kanina ay parang dalawang magkaibang tao. Isang tanong ang umikot-ikot sa isip ko, isang tanong na mas nakakatakot pa kaysa sa mismong kasal. Hindi, paano ko ito malalampasan? Kundi, sino ang lalaking pakakasalan ko, at ano ang nangyari sa Miguel na minsan kong nakilala. Ang araw ng kasal ko ay dumating ng walang anumang pagdiriwang. Walang puting bestida, walang belo, walang mga bulaklak na pumupuno sa pasilyo ng simbahan. Ang tanging meron ay ang bigat sa aking dibdib at ang kulay abong kalangitan na tila nakikidalamhati sa aking kapalaran. Ginanap ang seremonya sa opisina ng mayor. Kaming apat lang ang nandoon, ako, si Itay, si Don Ricardo, at si Miguel. Si Itay, suot muli ang kanyang pinakamatinong polo, pero ngayon, ang mga mata niya ay namumugto. Alam kong hindi siya nakatulog kagabi, tulad ko. Si Don Ricardo naman ay seryoso, tila isang negosyanteng isinasara ang isang mahalagang deal. At si Miguel, nakatayo siya sa tabi ko, amoy na amoy ko ang banayad niyang pabango, na may halong amoy ng tabako. Nakasuot siya ng barong Tagalog na kulay krema, bagay na bagay sa kanya, pero ang itsura niya ay parang papunta sa isang burol, hindi sa sarili niyang kasal. Mula kaninang dumating kami, hindi pa niya ako tinitingnan o kinakausap. Isang tango lang ang ibinigay niya kay Itay, iyon lang. Ready na ba tayo? Tanong ni Mayor. Tumango si Don Ricardo. Tumingin ako kay Itay, napilit na ngumiti sa akin, isang ngiting basag na basag, hinawakan ko ang kamay niya. Malamig. Tulad ng mga kamay ko. Nagsimula ang maikling seremonya, ang bawat salitang binibigkas ni Mayor ay parang malayo, hindi ko maintindihan. Ang tanging malinaw sa pandinig ko ay ang pagtibok ng sarili kong puso, malakas at mabilis, na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Nang dumating ang sandali para sa aming mga I do, ramdam ko ang pag-atubili sa hangin. Do you, Miguel Antonio Castillo, take Alena de la Cruz to be your lawfully wedded wife? Isang saglit na katahimikan. Napapikit ako, hinihintay ang hatol. I do, sabi niya. Ang boses niya ay walang kabuhay-buhay, isang formalidad na kailangang tapusin. And do you, Alena de la Cruz, take Miguel Antonio Castillo to be your lawfully wedded husband? Tumingin ako sa sahig. Ang lahat ng alaala ng kabataan ko, ang mga pangarap ko, ang mukha ni Inay, lahat ay naglaro sa isip ko. Ito na ba talaga yun? Wala na bang atrasan?
Tumingin ako kay Itay. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa, hindi para ituloy ko, kundi para patawarin ko siya. At sa sandaling iyon, alam ko na ang isasagot ko, ginagawa ko ito para sa kanya. Huminga ako ng malalim. I do, bulong ko, ang salita ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Pagkatapos ng pirmahan sa marriage contract, natapos na, opisyal na. Ako na si Elena de la Cruz Castillo. Ang pangalan ay parang hindi sa akin, parang hiniram ko lang. Walang halik, walang yakap. Pagkatapos ng seremonya, si Don Ricardo ay nakipagkamay kay Mayor, lumapit sa amin si Itay. Anak, niyakap niya ako ng mahigpit. Doon na tuluyang bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Niyakap ko siya pabalik, ibinuhos ang lahat ng sakit, takot, at kalituhan sa balikat niya. Tay, magingat po kayo lagi, agulgol ko. Tatawag po ako. Ikaw ang mag-iingat, anak, sabi niya, hinahaplos ang buhok ko. Patawarin mo si Itay. Nang kumalas kami sa yakap, doon ko lang napansin na si Miguel ay nakatalikod sa amin, nakatingin sa bintana, tila ayaw maging parte ng aming madramang pamamaalam. Ang lamig niya ay parang yelo na tumutusok sa aking puso. Umalis si Itay kasama ang isang driver ng mga Kastilyo. Papunta siya sa terminal ng bus, patungo sa bagong buhay niya sa ibang probinsya, dala ang perang kapalit ng kaligayahan ko. Pinanood ko ang paglayo ng sasakyan hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa daan. Nang mawala ito, doon ko naramdaman ang tunay na pag-iisa. Let's go. Narinig ko ang boses ni Miguel sa likuran ko. Hindi ko siya nilingon. Naglakad lang ako papunta sa van na naghihintay sa amin. Ang biyahe pabalik sa hacienda ay puno ng nakabibinging katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin, at mukhang wala rin siyang balak na magsalita. Pagdating sa big house, ang mga kasambahay ay nakalinya sa may pinto. Sinalubong kami ng isang matandang babae na may mabait na mukha. Welcome home, Sir Miguel, Ma'am Elena, sabi niya. Ako po si Manang Fe, ang mayordoma dito sa bahay. Tumango lang ako. Manang, ihatid mo na siya sa kwarto niya, utos ni Miguel, at walang dagdag na salita, naglakad na siya paakyat sa malaking hagdanan, sa kabilang direksyon, ni hindi man lang niya sinabing sa kwarto namin. Sa kwarto niya. Sinundan ko si Manang Fe sa isang pasilyo sa kanang bahagi ng bahay. Ang kwartong itinuro niya ay malaki at maganda, may sariling banyo at isang maliit na balkonahe na tanaw ang hardin. Malayo ito sa master's bedroom, alam ko. Inihanda na talaga nila ang lahat para sa isang kasal na hiwalay. Dito po ang magiging silid ninyo, ma'am, sabi ni Manang Fe, kung may kailangan po kayo, katukin niyo lang po ako sa baba. Salamat po, Manang Fe, sabi ko, pilit na ngumingiti. Nang maiwan akong mag-isa, nilibot ko ng tingin ang kwarto. Malamig, malinis, walang personal na gamit, parang isang hotel room. Umupo ako sa gilid ng malambot na kama. Dito na ako titira. Ito na ang bago kong buhay. Ang tanghalian ay isa na namang pagsubok. Kumain kaming tatlo ni na Don Ricardo sa isang mahabang lamesa na parang pwedeng pagdausan ng fiesta. Si Don Ricardo ay sinusubukang maging magiliw, tinatanong ako tungkol sa pag-aaral ko. Sinagot ko ang mga tanong niya ng may paggalang, pero ang mga mata ko ay palihim na sumusulyap kay Miguel. Kumakain lang siya, ang atensyon ay nasa kanyang plato, parang wala siyang naririnig, para siyang isang pader na hindi kayang pasukin. Nang matapos siyang kumain, tumayo siya agad. I'll be in my office, sabi niya, nakatingin kay Don Ricardo. Miguel, samahan mo muna ang asawa mo, ilibot mo siya sa hacienda, sabi ng ama niya, may diin sa salitang asawa. Isang iritasyon ang gumuhit sa mukha ni Miguel. I'm busy, Tay, Manang Fe can do it. She's your wife, not a tourist. Do as I say, Mariing sabi ni Don Ricardo. Isang matensyong katahimikan ang namayani. Sa huli, bumuntong hininga si Miguel, isang malinaw na senyales ng pagkatalo. Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon mula kaninang umaga. Ang tingin niya ay matalim. Fine, let's get this over with. Tumayo ako at sumunod sa kanya palabas ng bahay. Ito ang una naming sandali na kaming dalawa lang. At sa halip na kilig o kahit anong pag-asa, ang nararamdaman ko lang ay takot sa kung anong sasabihin niya ngayong wala na ang kanyang ama para maging tagapamagitan. Ang sikat ng araw ay matindi, pero mas nanunuot ang lamig sa pagitan naming dalawa ni Miguel. Naglakad kami palabas ng bakuran ng malaking bahay, patungo sa mga taniman. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa init ng tanghali. Nauna siyang maglakad, ang mga hakbang niya ay malalaki at mabilis, na parang gusto na niyang matapos agad ang paglilibot na ito.
Kailangan ko pang bilisan ang lakad ko para makasabay sa kanya. This is the main plantation, sabi niya, walang lingon-lingon, ikinumpas ang kamay sa malawak na taniman ng tubo na umaabot hanggang sa abot tanaw. We supply most of the sugar for the region. Ang boses niya ay flat, parang isang tour guide na kabisado na ang script at sawa na sa paulit-ulit na pagsasalita. Maganda, yun lang ang nasabi ko. Anong sasabihin ko? Na ang bawat puno ng tubong yan ay simbolo ng utang na naglagay sa akin sa sitwasyong ito. Nagpatuloy kami sa paglalakad, itinuro niya ang mga bodega, ang maliit na kiskisan, at ang mga kwadra kung saan nakatali ang mga kabayo. Bawat lugar ay binibigyan niya ng maikling deskripsyon, walang emosyon, walang dagdag na kwento. Para akong nakikinig sa isang report. Hindi ko na matiis. Kailangan kong basagin ang yelo sa pagitan namin, kahit katiting lang. Miguel. Nagsimula ako, medyo nanginginig ang boses. Naaalala mo pa ba, noong mga bata pa tayo? Dito sa may mga kabayo. Dito mo ko, unang tinuruang sumakay. Huminto siya sa paglalakad. Sa wakas, lumingon siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mga mata maliban sa pagkainis, pero hindi ito ang emosyong inaasahan ko. Nakita ko ang galit. What do you want, Alina? Tanong niya, ang boses ay malamig at matalim. Do you expect me to reminisce about the good old days? Do you think this is some kind of fairy tale reunion? Natigilan ako sa kanyang mga salita. Hindi. Hindi sa ganon. Lumapit siya sa akin, isang hakbang lang pero parang nasukol niya ako. Then let's get one thing straight. This, sabi niya, iginalaw ang kamay sa pagitan naming dalawa, is a transaction. A business deal. Your father needed money, my father needed an heir to secure his legacy. That's it. Nothing more, nothing less. Ang bawat salita ay parang sampal. Hair. Anong ibig mong sabihin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. My father is old-fashioned. He thinks a wife and a future family will make me more stable, more focused on the hacienda. He thinks it will stop me from. Nag-atubili siya, at isang anino ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling nawala. From whatever it is he thinks I'm doing. So, para lang akong palamuti. Isang trophy na ipapakita niya sa mga kaibigan niya. You're a means to an end. Just like I am to him, sagot niya, at sa sinabi niyang iyon, naramdaman ko ang pait sa kanyang boses, pait na hindi para sa akin, kundi para sa sarili niya. Hindi ko ito ginusto, Miguel, sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong na, wala akong kaalam-alam hanggang sa huli. Kung may pagpipilian lang ako. Lahat tayo may pagpipilian, putol niya. You could have said no, you chose this, you chose the money. Hindi mo naiintindihan. Depensa ko, ang galit ay nagsisimula ng pumalit sa sakit. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan namin. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na makita mong nasisira ang tatay mo sa harapan mo. And you think you know what I've been through. Ganti niya. Ang boses ay tumaas na rin. You think you know me. You don't, Nad. The boy you played with under the mango tree? He's long gone, Alena. He died a long time ago. Tinalikuran niya ako at naglakad palayo, pero sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hinabol, nanatili akong nakatayo doon, sa gitna ng alikabok, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. He's long gone. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko, totoo. Ang Miguel na nasa harapan ko ay hindi na ang Miguel na kilala ko. Pero sino siya? Anong nangyari sa kanya sa loob ng mahigit 10 taon na nawala siya? Anong pait ang dinadala niya na nagpatigas sa puso niya na parang bato? Naglakad ako pabalik sa bahay ng mag-isa, sinundan ang daan ng dinaanan namin kanina, dahan-dahan na ang mga hakbang ko ngayon, ang isip ay lumilipad. Pagdating ko sa hardin sa likod ng bahay, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa akin, isang malaking puno ng mangga. Ang mga sanga nito'y malalabay, nagbibigay ng lilim sa isang lumang bangkong kahoy sa ilalim nito. Ang puno. Ang puno namin. Dahan-dahan akong lumapit, hinaplos ang magaspang na balat ng puno. Dito mismo kami umupo noong huling araw na nakita ko siya, bago sila umalis papuntang Maynila. Babalik ako, Lena, ha? Sabi niya noon, ang mga matay seryoso. Pagbalik ko, malaki na tayo. Pakakasalan kita. Sira. Sabi ko, tumatawa, pero kinikilig. Bata pa tayo. Basta, yon ang promise ko. Kumuha siya ng isang maliit na bato at inukit ang mga letra sa puno. M plus A.
Hinanap ng mga mata ko ang ukit na iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita ko, kumakupas na, halos hindi na mabasa, pero nandoon pa rin. M+A, isang multo ng isang pangakong napako. Umupo ako sa bangko. Tumingala ako sa mga dahon, pinapanood ang sinad ng araw na sumisilip sa mga siwang nito. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang kakaibang kalungkutan. Isang kalungkutan hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa kanya. Ang galit niya, ang lamig niya. Hindi ito natural. Ito ay isang baluti. Isang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso para protektahan ang sarili niya. Pero mula saan? Mula kanino? Nang gabing iyon, hindi na naman siya sumabay sa hapunan. Sinabi ni Manang Fe na sa opisina na raw niya ipinahatid ang pagkain, mas mabuti na rin siguro. Hindi ko pa kayang harapin ulit ang mga mata niyang puno ng galit. Pagkatapos kumain, umakyat ako sa aking silid. Kinuha ko ang sketchpad at lapis na isinama ko sa ilang gamit na dinala ko, libangan ko ang pagguhit. Dito ko ibinubuhos ang mga emosyon na hindi ko masabi. Nagsimula akong gumuhit, hindi ko alam kung ano, ang kamay ko ay kusa na lang gumalaw sa papel, at nang matapos ako, tinitigan ko ang aking ginawa. Isang puno ng mangga. At sa ilalim nito, dalawang anino. Isang anino ng isang batang babae, at isang anino ng isang lalaki. Nakatalikod sila sa isa't isa, magkahiwalay, kahit na nasa iisang lugar sila. Ito kami ngayon. Dalawang estranghero na pinagbuklod ng isang kontrata, pinaghihiwalay ng mga salitang hindi kayang bigkasin, at pinagmamasdan ng mga multo ng nakaraan. Lumipas ang mga araw na parang mga butil ng buhangin sa isang hourglass, tahimik, mabagal, at bawat isa'y pare-pareho. Ang umaga ko ay nagsisimula sa isang almusal na ako lang ang kumakain sa malaking hapagkainan. Si Don Ricardo ay maagang umaalis para sa kanyang mga appointment sa bayan, at si Miguel ay parang isang multo. Maaga siyang umaalis, bago pa man ako magising, at gabi na kong umuwi, diretso sa kanyang opisina o sa kanyang silid. Ang tanging patunay na nakatira kami sa iisang bahay ay ang tunog ng kanyang sasakyan sa garahe at ang mga pagkaing inihahanda ni Manang Fe para sa kanya. Ang malaking bahay, sa kabila ng karangyaan nito, ay naging isang magandang kulungan. Ginugol ko ang aking oras sa pagbabasa ng mga librong naiwan sa library, sa pagtulong kay Manang Fe sa kusina, at sa pagguhit sa aking sketchpad. Ang hardin at ang puno ng mangga ang naging kanlungan ko. Doon, kahit papaano, nakakahinga ako. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga rosas, lumapit si Manang Fe. "Ma'am Alena," sabi niya, may hawak na listahan. "Kailangan ko pong mamalengke sa bayan. Baka gusto niyong sumama? Para makalabas naman kayo at makakita ng ibang tanawin." Ang alok niya ay parang isang baso ng malamig na tubig sa isang taong nauuhaw. "Talaga po, Manang? Pwede po ba?" "Abay, oo naman, ma'am. Asawa kayo ni Sir Miguel. May karapatan kayo dito," sabi niya, may halong pag-aalala sa kanyang ngiti. Ang simpleng biyahe papuntang bayan ay parang isang grandeng adventure para sa akin. Sa halip na gamitin ang van ng hasyenda, nagpumilit akong sumakay ng jeepney. Miss na miss ko na ang pakiramdam na yon, ang hangin na humahampas sa mukha mo, ang ingay ng mga pasahero, ang makukulay na palamuti sa loob. Ito ang buhay na kilala ko. Ito ang realidad. Sa palengke, para akong nakawala sa hawla. Ang sigawan ng mga tindera, ang amoy ng mga sariwang gulay at isda, ang siksikan ng mga tao, lahat ay pamilyar at nakakapanabik. Tinulungan ko si Manang Fe na mamili, tumatawad sa mga suki niya, at nagbubuhat ng ilang bayong. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan kong ako si Mrs. Castillo, ako lang si Alena, simpleng Alena. Habang pabalik kami, naglalakad patungo sa sakayan ng jeep, may tumawag sa pangalan ko. "Alena. Alena de la Cruz." Lumingon ako at nakita ko si Marco, ang dati kong kaklase sa high school at naging kaibigan. Isa siya sa mga pinakamalapit sa akin noon. Matangkad, laging nakangiti, at mahusay maggitara. "Marco," gulat kong sabi, isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. "Kamusta ka na? Ako dapat ang magtanong yan. Bigla ka na lang nawala. Hindi ka na pumasok." "Nag-alala kami sa'yo," sabi niya, ang mga matay puno ng sinserong pag-aalala. "Ah, nagkaroon lang ng problema sa pamilya," sabi ko, umiiwas sa detalye. "Okay ka lang ba? Narinig ko umalis na raw si Tito Tonyo." Tumanggo ako. "Oo, kailangan niya munang mag-asikaso ng negosyo sa malayo." "Ganun ba? Pag may kailangan ka, nandito lang ako, ha?"
Huwag kang mag-atubiling tawagan ako, sabi niya, at sa sobrang tuwa na makita ako, bigla niya akong niyakap ng mabilis. Namiss ka namin sa klase. Ang yakap ay mabilis lang at walang mali siya, pero nang kumalas kami, nakita ko ang isang pamilyar na itim na pick-up truck na huminto sa kabilang kalsada. Nakaupo sa driver's seat si Miguel. Nakatingin siya ng diretso sa amin. Ang bintana ay bahagyang nakabukas, sapat lang para makita ko ang kanyang mukha. Ang mga mata niya ay madilim, at ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya, hindi ito galit, hindi rin gulat, ito ay isang bagay na mas malalim, mas intense. Isang klase ng tingin na nagpadala ng kaba sa buo kong sistema. Sige, Alena, unan ako. May klase pa ko, sabi ni Marco, hindi napapansin ang sasakyan sa kabilang kalsada. Ingat ka. Sige, Marco. Ingat din, nauutal kong sagot, ang mga mata ko'y hindi maalis sa pick-up. Nang makaalis si Marco, dahan-dahang umandar ang sasakyan ni Miguel at huminto mismo sa tapat namin ni Manang Fe, bumukas ang bintana. Get in, utos niya. Hindi tanong. Isang utos. Ang boses niya ay mababa at kontrolado, pero may panganib na nakatago sa ilalim nito. Si Manang Fe ay halatang nagulat, Sir Miguel, akala ko po'y nasa. Get in. Ulit niya, ang tingin ay nakapako sa akin. Nanginginig ang mga tuhod ko habang binubuksan ko ang pinto ng passenger seat. Si Manang Fe ay dali-daling umupo sa likod kasama ang mga pinamili. Ang amoy ng pabango at tabako ni Miguel ay muling pumuno sa aking mga sentido, pero ngayon, may kasama itong tensyon. Ang biyahe pabalik ay ang pinakamahabang 10 minuto ng buhay ko, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina. Ramdam na ramdam ko ang tingin niya sa akin paminsan-minsan, isang mabilis na sulyap lang, pero sapat na para mangilabot ako. Pagdating sa hacienda, naunang bumaba si Manang Fe, bitbit ang mga bayong, na parang gustong makatakas agad sa aming dalawa. Nang kami na lang ang natira sa sasakyan, pinatay ni Miguel ang makina. Akala ko ibababa na siya, pero hindi. Nanatili siyang nakaupo, nakatingin sa harap. Sino yon? Tanong niya, sa wakas. Sino po? Nagmamaang-maangan ako. Don't play games with me, Alena, sabi niya, lumingon sa akin, at ang tingin niya ay parang kayang tumagos sa kaluluwa ko. Who was he? Isang kaibigan. Kaklase ko po dati, sagot ko. Kaibigan. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ganoon ba kayo ka-close ng mga kaibigan mo? Nagyayakapan sa gitna ng kalsada? Nagulat ako. Siya. Nagsiselos? Ang lalaking walang pakialam sa akin, ang lalaking nagsabing isa lang itong transaksyon, wala yung mali siya, Miguel. Nagulat lang siyang makita ako. Wala akong pakialam kung may mali siya o wala, sabi niya, ang boses ay tumigas. You are now a Castillo. You carry my name. Ang bawat kilos mo ay refleksyon sa pamilyang to. Ayokong makakita ng kahit anong magbibigay ng dahilan sa mga tao para pagtsismisan ka, o ako. So, yun pala. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa pangalan niya. Sa reputasyon niya. Ang kaunting pag-asa na sumilay sa puso ko ay biglang namatay. Naiintindihan ko, malamig kong sagot. Hindi na mauulit. Akala ko ay tapos na, pero hindi pa pala. Tinitigan niya ako ng matagal, ang mga matay sinusuri ang bawat pulgada ng aking mukha. Stay away from him, sabi niya. Ano? Bingi ka ba? I said stay away from him. I don't want to see you with him again. Understood. Ang pagiging dominante niya, ang pagiging possessive niya, ay nakakagulat at, sa isang kakaibang paraan, ay nakakapagpakaba ng dibdib ko. Pero ang dahilan sa likod nito ay masakit. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang din siya pabalik, sinusubukang ipakita na hindi ako takot. Understood. Ulit niya, mas may diin. Narinig kita, sabi ko, bago buksan ang pinto at bumaba ng sasakyan. Naglakad ako papasok ng bahay, ang puso ko'y nagwawala, galit ako sa kanya dahil sa paraan ng pagtrato niya sa akin. Galit ako sa sarili ko dahil sa isang maliit na parte sa akin, may kung anong kilig na naramdaman sa selos na ipinakita niya, kahit pa ang dahilan ay para lang sa pangalan at reputasyon. Ang simpleng biyahe sa bayan ay nag-iwan ng isang komplikadong damdamin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang siwang sa pader na itinayo ni Miguel. Isang siwang na nagpapakita ng isang emosyong hindi niya kayang itago selos. Kahit anong dahilan pa ang nasa likod nito, ito ay isang reaksyon. At para sa isang taong sanay na sa kanyang kawalang pakialam, ang reaksyong iyon ay sapat na para guluhin ang tahimik kong mundo.
Ang insidente sa bayan ay nag-iwan ng kakaibang tensyon sa hangin. Naging mas mailap si Miguel, kung posible pa man yun, pero may bago sa kanyang pag-iwas. Dati, para lang akong hangin. Ngayon, para akong isang bagay na pilit niyang iniiwasan tingnan, na para bang ang simpleng pagtingin sa akin ay magdudulot ng kung anong komplikasyon. Ilang linggo ang lumipas. Ang bayan ay nagsimulang maging abala. Ang mga banderitas na may iba't ibang kulay ay isinabit na sa mga kalsada, at ang tunog ng pag-ensayo ng banda ay maririnig na mula sa malayo, panahon na ng fiesta. Ang fiesta sa aming bayan ay ang pinakamalaking selebrasyon ng taon. Ito'y panahon ng pasasalamat, ng masaganang pagkain, at ng muling pagkikita ng mga pamilya. Dati, isa ito sa mga paborito kong okasyon. Kami ni Itay ay laging naghahanda, nagluluto ng menudo at kaldereta, at ang bahay namin ay laging bukas para sa mga kaibigan at kamag-anak. Ngayon, iba na. Alena, anak, tawag sa akin ni Don Ricardo isang umaga sa almusal. Si Miguel, himala, ay naroon din, tahimik na nagkakape at nagbabasa ng dyaryo. Bilang asawa ni Miguel, inaasahan na sasamahan mo siya sa mga opisyal na ganap sa fiesta. Napatingin ako kay Miguel sa ibabaw ng aking tasa ng kape. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang tingin mula sa dyaryo. Kasama dyan ang misa sa umaga at ang sayawan sa plaza sa gabi, dugtong ng matanda. It's important for the people to see you together. A united front. Isang pagkakaisang pilit. Isang palabas para sa buong bayan. Tumango lang ako, sige po. Dumating ang araw ng fiesta. Sa umaga, sinamahan ko si Miguel sa simbahan, nakasuot ako ng isang disenteng bestida, at siya naman ay nakabarong muli. Naglakad kami papasok na magkatabi, pero may isang pulgadang distansya sa pagitan namin na parang isang malaking pader. Ang mga tao ay napapatingin, nagbubulungan. Asawa pala yan ni Miguel Castillo. Ang simple lang pala niya. Taga rito lang daw yan, di ba? Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Miguel sa kanyang braso, isang senyales ng kanyang pagkairita sa mga bulungan. Sa buong misa, hindi kami nag-usap. Magkatabi kaming nakaluhod, magkalapit, pero ang isip at puso namin ay nasa magkabilang mundo. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang gabi, ang sayawan sa plaza. Magbihis ka. We're leaving in an hour, utos ni Miguel nang magkasalubong kami sa pasilyo. Pumili ako ng isang simpleng asul na bestida. Hindi magarbo, pero disente. Naglagay ako ng kaunting pulbos at lip tint. Habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, isang malungkot na dalaga ang nakita ko. Ang plaza ay puno ng tao, ilaw at tugtugin. Ang entablado ay maliwanag, at isang banda ang tumutugtog ng mga cha-cha at boogie. Inakay ako ni Miguel papunta sa isang mesang nakareserba para sa mga opisyal ng bayan at mga importanteng pamilya. Bumati siya sa ilang mga kakilala, isang pilit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ipinakilala niya ako, my wife, Alena. Ang mga salita'y parang walang lasa. Umupo kami. Ang ingay sa paligid ay hindi sapat para takpan ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Gusto mong sumayaw? Isang boses ang biglang nagsalita sa tabi ko. Napalingon ako at nakita ko si Marco, nakangiti. Marco, anong ginagawa mo dito? Lahat naman ng tao nandito. Fiesta, di ba? Tawa niya. So ano? Sayaw tayo. Isang kanta lang. Yung paborito nating tinutugtog ng banda. Tumingin ako kay Miguel. Ang mukha niya ay blanco, pero nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Ang mga mata niya ay lumipat mula kay Marco papunta sa akin, isang tahimik na babala. Naalala ko ang sinabi niya, stay away from him. Naku, Marco, pasensya na. Pagod kasi ako, palusot ko. Ah, ganun ba? Sige, sa susunod na lang, sabi ni Marco, halatang nadismaya, bago magpaalam. Nang makaalis si Marco, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa aming mesa. Good, sabi ni Miguel, hindi nakatingin sa akin. Anong good? Inis kong tanong. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Good na para akong isang asong sunod-sunuran sa'yo? Good na hindi ko pwedeng kausapin ang sarili kong mga kaibigan? I told you to stay away from him, mariin niyang sabi, ang boses ay mababa para hindi marinig ng mga nasa katabing mesa. Kaibigan ko siya, Miguel. At wala kaming ginagawang masama. It doesn't matter. The way he looks at you. A man knows, sabi niya, at sa wakas ay tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay madilim at puno ng selos. Hindi na ito maitatago. Ito'y puro at hindi nasasala. At anong pakialam mo kung paano siya tumingin sa akin? Hamon ko.
Hindi ba't isa lang naman itong transaksyon? Isa lang akong palamuti. Bakit ka apektado? Natigilan siya sa tanong ko. Nag-iwas siya ng tingin, kinuha ang baso ng tubig at uminom, hindi siya makasagot. Sakto namang nagsimulang tumugtog ang banda ng isang mabagal na kanta. Isang matamis, classic na OPM love song, biglang tumayo si Miguel. Nagulat ako, inilahad niya ang kanyang kamay sa akin. What are you doing? Tanong ko. My father is watching, sabi niya, tumango ng bahagya sa direksyon kung saan nakaupo si Don Ricardo kasama ang mga kaibigan nito. We need to dance. Kahit labag sa loob ko, tinanggap ko ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagpadala ng kuryente sa aking braso. Inakay niya ako papunta sa gitna ng dance floor. Inilagay niya ang isang kamay sa aking baywang, at ang isa naman ay kinuha ang aking kamay. Ang lapit namin sa isa't isa ay nakakapanikip ng dibdib. Amoy na amoy ko ulit ang pabango niya. Ipinatong ko ang aking libreng kamay sa kanyang balikat, nag-iingat na hindi masyadong dumikit sa kanya. Nagsimula kaming gumalaw sa ritmo ng musika. Ang mga katawan namin gumagalaw bilang isa, pero ang aming mga puso ay naglalabanan, walang nagsasalita. Nakatingin lang ako sa kanyang dibdib, hindi ko kayang salubungin ang kanyang mga mata. Look at me, Elena, bulong niya. Nag-atubili ako, pero dahan-dahan kong itinaas ang aking paningin. Nagtama ang aming mga mata. Sa ilalim ng makukulay na ilaw ng fiesta, sa gitna ng maraming tao, parang kami lang dalawa ang nandoon. Ang selos sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng ibang emosyon. Isang emosyong hindi ko mapangalanan, isang halo ng kalituhan, pagnanasa, at kalungkutan. Why him? Mahina niyang tanong, halos hindi marinig sa lakas ng tugtog. Anong, why him? Why do you smile like that when you're with him? A real smile. Natigilan ako. Napansin niya pala, dahil kaibigan ko siya. Dahil komportable ako sa kanya, dahil hindi niya ako tinatratong parang isang kasalanan na kailangan niyang pagbayaran. Isang kirot ang dumaan sa kanyang mga mata. Hinigpitan niya ang hawak sa aking baywang, inilapit pa ako sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Then make me understand, Miguel. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng pagsusumamo. Ano ba talaga ang problema? Ako ba? Ang nakaraan ba natin? Ano? Umiling siya, nag-iwas ng tingin. It's complicated. Laging iyan ang sagot mo, sabi ko, puno ng pagkadismaya. Nang matapos ang kanta, agad siyang bumitaw, na parang napaso. Uwi na tayo, sabi niya, at tinalikuran na ako, naglakad pabalik sa mesa. Ang sayaw na iyon, na dapat sana'y isang palabas lang, ay naging isang larangan ng digmaan para sa aming mga emosyon. Isang tampuhan na walang sigawan, pero ramdam sa bawat paggalaw, sa bawat tingin. At sa gitna ng lahat ng yon, isang tanong ang naiwan sa aking isipan, kung wala lang siyang pakialam, bakit siya nasasaktan? Ang gabi ng fiesta ay nag-iwan ng lamat sa pader na naghihiwalay sa amin ni Miguel. Ang mga sumunod na araw, ang katahimikan ay naging mas mabigat, mas puno ng mga salitang hindi masabi. Mas madalas ko na siyang nakikita sa bahay, pero ang mga pagkikita na laging may kasamang awkward na tensyon. Magkakasalubong kami sa pasilyo, magtatama ang mga mata namin ng isang segundo, tapos ay parehong mag-iiwas ng tingin. Isang gabi, hindi ako makatulog, ang mga tanong na iniwan ng sayaw namin sa plaza ay paikot-ikot sa isip ko. Bakit siya nasasaktan? Ano ang itinatago niya? Bumangon ako at nagpasyang magpahangin sa labas. Pumunta ako sa aking kanlungan, ang hardin. Ang liwanag ng buwan ay sapat na para makita ko ang daan, ang hangin ay malamig at sariwa. Umupo ako sa bangko sa ilalim ng puno ng mangga, niyakap ang aking mga tuhod. Tumingala ako sa mga bituin. Dati, kapag nalulungkot ako, kinakausap ko si inay sa pamamagitan ng mga bituin. Nay, ano po bang dapat kong gawin? Bulong ko sa hangin. Ang gulo-gulo po. Akala ko galit siya sa akin, pero parang may iba pa. Parang may sakit siyang dinadala na hindi niya masabi. Sinong kausap mo? Isang boses mula sa dilim ang nagpatindig ng mga balahibo ko. Napalingon ako at nakita ko ang isang anino na nakatayo malapit sa mga rosas. Si Miguel, may hawak siyang sigarilyo, ang dulo nito ay nagbabaga sa dilim. Miguel, gulat kong sabi. Akala ko tulog ka na. Hindi rin ako makatulog, sabi niya, humithit sa kanyang sigarilyo at ibinuga ang usok. Naglakad siya palapit at umupo sa kabilang dulo ng bangko, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan namin. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang pagsagitsit ng kanyang sigarilyo. Tungkol sa fiesta. Nagsimula siya, nakatingin sa malayo. I'm sorry.
Natigilan ako. Si Miguel, nagsosorry, ito yata ang pinakamalaking himala ngayong gabi, para saan? For how I acted. I was out of line. Bakit ka nga ba nagkakaganon, Miguel? Tanong ko, sinamantala ang pagkakataon, ang kanyang biglaang pagiging bukas. Dahil ba talaga sa pangalan ng pamilya niyo? O may iba pa? Hindi siya sumagot kaagad. Tinapon niya ang upos ng sigarilyo at inapakan ito. Tumingin siya sa puno ng mangga sa itaas namin. Naaalala mo pa ba to? Tanong niya, ang boses ay mas malambing na ngayon. Ang alin? Ang puno. Ang pangako, sabi niya. Tumingin siya sa akin, at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang pangakong binitiwan ko sa ilalim ng punong to, bago kami umalis. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang puso ko'y biglang bumilis ang tibok. Araw-araw, noong nasa Maynila kami, iniisip ko yon, pagpapatuloy niya, iniisip ko kung paano ako babalik dito, kung paano ko tutuparin yon. Yon ang nagpapalakas sa akin sa tuwing nalulungkot ako, sa tuwing namimiss ko ang probinsya. Anong nangyari? Halos pabulong kong tanong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Life happened, Elena. My mother got sick, really sick. We had to go to the States for her treatment. Doon na ako nag-aral, doon na ako lumaki. Ang mundo ko ay biglang naging mga ospital, mga gamot, at ang takot na baka mawala siya. Naramdaman ko ang kirot para sa kanya. Ngayon, nagsisimula ko ng maintindihan. Nawala rin siya, sa huli, sabi niya, ang boses ay basag. Pagkatapos nun, parang nawalan na rin ako ng direksyon. I got lost, nagrebelde ako, I did things I'm not proud of. I pushed everyone away, including my father. Ang batang nangako sa'yo sa ilalim ng punong to. Hindi ko na siya mahanap sa sarili ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga matay puno ng pagsisisi. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, I was a different person, broken, angry at the world. At nang malaman ko ang plano ni Itay tungkol sa tin. Nagagamitin niya ang utang ng tatay mo para ikadena ako sa'yo. Nagalit ako. Hindi dahil sa'yo. Nagalit ako dahil yung nag-iisang magandang alaala at pangarap na natitira mula sa kabataan ko. Kinuha niya at ginawang isang business transaction. Dinumihan niya. Naiyak ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya, para sa lahat ng pinagdaanan niya ng mag-isa. Miguel. Kaya ako nagalit nang makita-kita kasama ng lalaking yun, pag-amin niya, dahil nakita ko sa mga mata mo yung ngiti na matagal ko nang gustong makita ulit. Yung ngiting para sana sakin. I was jealous, Alina. Plain and simple. Selos na selos ako. Dahan-dahan, inabot ko ang kamay niya. Nagulat siya sa ginawa ko, pero hindi niya ito inalis. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Hindi mo kailangang dalhin lahat yan ng mag-isa, sabi ko, nandito ako. Tinitigan niya ang aming mga kamay na magkahawak, tapos ay tumingin sa aking mga mata. Ang distansya sa pagitan namin sa bangko ay unti-unting nawala habang lumalapit siya. Hindi mo, to deserve, Elena, this sham of a marriage. This broken man, bulong niya, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Paano kung gusto kong intindihin ang broken man na yan, sagot ko. Ang mga mata niya ay bumaba sa aking mga labi. Ang buong mundo ay tila huminto, ang hangin, ang mga kuliglig, ang oras. Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng kanyang hininga at ang malakas na kabog ng aming mga puso. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa ilalim ng puno na naging saksi sa kanilang pangako noon, hinalikan niya ako. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa, ito ay isang halik na puno ng kalungkutan, ng pangungulila, at ng isang pag-asang matagal nang nawala. Malambot, marahan, at puno ng mga emosyong hindi masabi. Tumugon ako sa kanyang halik, ipinapadama ang lahat ng pag-unawa at pagtanggap na kaya kong ibigay. Nang maghiwalay ang aming mga labi, ipinatong niya ang kanyang noo sa aking noo, pareho kaming humihingal. Elena, bulong niya, ang pangalan ko ay parang isang dasal. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga anino sa hardin, hindi kami si Mr. and Mrs. Castillo, hindi kami ang produkto ng isang transaksyon. Kami lang si Miguel at Elena. Dalawang taong sugatan na sa wakas ay natagpuan ang simula ng kanilang lunas sa isa't isa. Pero habang nakapikit ako, ninanamnam ang sandali, isang malamig na takot ang gumapang sa aking puso. Ang halik na ito ay nagbago ng lahat, ang pekeng kasal ay nagsisimula ng maging totoo. At hindi ko alam kung handa ba ako o kami para sa kung anong kasunod nito.
Ang katahimikan sa loob ng aming maliit na sala ay mas mabigat pa kaysa sa init ng gabi sa labas. Nakatayo kami roon, magkaharap. Ako, hawak ang wallet na parang isang ebidensya sa isang kaso. Siya, nakatayo na may ekspresyong hindi ko pa kailanman nakita sa kanya, isang halo ng pagsisisi, takot at determinasyon. Anong kailangan kong malaman, Miguel? Tanong ko, pinipilit na patatagin ang aking boses. Saan galing ang litratong to? Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Maupo muna tayo. Hindi ako kumilos, dito na lang, sabihin mo sa akin. Yumuko siya, tila naghahanap ng tamang mga salita. Nang muli siyang tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bigat na hindi nababagay sa kanyang edad. Kilala ko na po siya, matagal na. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang malakas na sampal. Sinong siya? Kahit nasa loob-loob ko, alam ko na kung sino ang tinutukoy niya. Si Sir Rafael po, pag-amin niya, ang kanyang boses ay halos pabulong, ang tatay ko. Napaurong ako ng isang hakbang, na para bang ang mga salita niya ay may pisikal na lakas na nagtulak sa akin. Ang hinala na matagal ko nang itinatago, ang takot na pilit kong iwinawaksi, heto na. Isang katotohanang sinasabi mismo ng aking anak. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Paano mo nalaman? Nagsimulang magkwento si Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pait. Noong bata po ako, lagi akong nagtatanong kay Lola tungkol sa tatay ko. Sabi niyo po kasi, namatay siya bago pa ako ipanganak. Pero si Lola, iba ang sinasabi niya kapag lasing. May mga pangalan siyang nababanggit, may mga kwento. Napahawak ako sa aking dibdib, ang nanay ko. Alam kong galit siya kay Rafael, pero hindi ko akalain. Isang araw, noong high school ako, pagpapatuloy niya, naghahalungkat ako sa lumang baul ni Lola. Nakita ko ang isang kahon. Sa loob, may mga sulat ninyo para sa kanya. At mga sulat niya para sa inyo. Doon ko nakita ang buong pangalan niya. Rafael de Villa. At doon ko rin nakita yung litrato ninyo na yan, Ma. Itinago ko. Ang mga sulat. Ang mga sulat na akala ko ay sinunog ko na lahat. May itinago pala ang nanay ko. Pagkatapos kong makagraduate sa college, hinanap ko siya, Ma. Hindi para humingi ng kahit ano, gusto ko lang makita, gusto kong malaman kung anong klaseng tao ang tatay ko. Nag-research ako. Nalaman kong siya pala ang may-ari ng De Villa Holdings. Napakayaman. Napakatanyag. Nag-apply ako ng trabaho sa kumpanya niya, hindi bilang anak, bilang isang ordinaryong aplikante. Sa dami ng empleyado, imposible namang mapansin niya ako. Pero napansin ka niya, sabi ko, inuulit ang mga salita niya mula sa mga nakaraang araw. Tumango si Miguel. Opo. Dahil magaling daw po ako sa trabaho, naging assistant niya ako. Sa loob ng 3 taon, nagtatrabaho ako para sa kanya, kasama ko siya araw-araw. Nakikita ko kung paano siya magtrabaho, kung paano niya tratuhin ang mga tao. At sa loob ng 3 taon, itinago ko kung sino ako. Bakit, Miguel? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, ang sakit sa aking boses ay hindi na maitago. Bakit kailangan mong gawin to ng mag-isa? Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, dahil ayokong masaktan ka, Ma. Nakita ko sa mga sulat kung gaano kanya sinaktan. Nabasa ko kung paano kanya iniwan. Ayokong buksan ulit ang sugat na matagal mo nang sinubukang gamutin. At, natakot din po ako. Natakot saan? Natakot ako na baka kapag nalaman nyo, magalit kayo sa akin. Na baka isipin ninyo, pinagtataksilan ko kayo, umagos na ang kanyang mga luha. Ma, patawarin niyo ko. Gusto ko lang naman siyang makilala, gusto kong malaman kung bakit niya tayo iniwan. Ang galit na nagsimulang mamuo sa aking dibdib ay biglang natunaw, napalitan ng awa at pagmamahal para sa aking anak. Ang binatang nakatayo sa harap ko, na buong tapang na inamin ang kanyang mga lihim, ay hindi isang taksil, siya ay isang anak na naghahanap ng kasagutan. Isang anak na pinunan ang isang puwang sa kanyang buhay ng mag-isa, dahil ayaw niyang makasakit sa kanyang ina. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Niyakap ko ang aking matapang na anak, na binalikat ang isang pasanin na dapat sanay ako ang may dala. Umiyak siya sa aking balikat, isang iyak na matagal na niyang kinimkim. At umiyak din ako. Para sa kanya. Para sa akin. At para sa 20 taon na nawala sa amin. Nang maghiwalay kami, pinunasan ko ang kanyang mga luha. Alam ba niya? Tanong ko.
Alam ba ni Rafael na ikaw ang anak niya? Umiling si Miguel, hindi po. Hanggang ngayon, ang tingin niya sa akin ay si Miguel Reyes, ang kanyang masipag na executive assistant. Wala po siyang alam. Ngunit habang sinasabi niya iyon, naalala ko ang tingin ni Rafael sa akin kanina sa fiesta. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng isang estranghero. At bigla, isang malamig na takot ang gumapang sa aking likod. Paano kung alam na niya? At paano kung ang lahat ng ito ang pag-promote niya kay Miguel, ang pagiging malapit niya rito ay hindi isang pagkakataon? Paano kung ito ay isang plano? Ang pag-amin ni Miguel ay hindi pala ang katapusan ng mga lihim, simula pa lang pala ito. Ang halik sa hardin ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Binago nito ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay puno ng isang bagong uri ng katahimikan, hindi na ito yung nakakabinging katahimikan ng pag-iwas, kundi isang tahimik na pag-unawa, isang banayad na paghihintay. May mga ngiting palihim, mga sulyap na nagtatagal ng ilang segundo, mga maliliit na kilos na may malaking kahulugan. Isang umaga, pagbaba ko para mag-almusal, naabutan ko si Miguel na nagtitimpla ng kape, 2 tasa, inabot niya sa akin ang isa. Barako. The way you like it, sabi niya, isang maliit na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Paano mo nalaman? Gulat kong tanong. Hindi ko maalalang nasabi ko sa kanya. Manang Fe told me, sagot niya, pero ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay nagsasabing mas malalim pa roon ang dahilan, naalala niya. Mula sa mga araw na nagkakape kami ng 3-in-1 sa beranda ng bahay namin pagkatapos maglaro, ang almusal ay hindi na malungkot. Nag-uusap na kami tungkol sa mga balita sa dyaryo, sa mga plano para sa haksyenda, sa mga simpleng bagay. Nalaman kong mahilig pala siya sa mga lumang pelikulang Pilipino, at ako naman, ikinuwento ko ang pangarap kong magtayo ng isang maliit na library para sa mga bata sa aming lugar. Nakikinig siya, tunay na interesado, hindi tulad ng dati na parang pader lang ang kausap ko. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang paglipat niya. Isang gabi, pag-akyat ko sa aking silid, nakita kong bukas ang pinto na nagdudugtong sa kwarto ko at sa master's bedroom isang pinto na laging nakakandado mula pa noong dumating ako. Nakatayo si Miguel doon. I think it's time to stop pretending we're strangers living in the same house, sabi niya, medyo nahihiya, kung okay lang sayo. Hindi ako sumagot. Naglakad lang ako papunta sa pinto at hinawakan ang doorknob. Tumingin ako sa kanya, isang tahimik na pagpayag. Mula ng gabing iyon, hindi na muling isinara ang pinto. Hindi pa kami natutulog sa iisang kama, pero ang pagkakaroon ng bukas na pinto sa pagitan namin ay isang malaking hakbang. Gabi-gabi, bago matulog, magsasabihan kami ng good night, mga salitang dati imposible. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga lumang libro sa library, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan, yung tipo ng ulan na may kasamang malakas na hangin at kulog. Biglang nawala ng kuryente. Ang buong bahay ay binalot ng dilim at ng tunog ng rumaragasang ulan. Medyo natakot ako. Ayaw ko sa kulog. Noong bata ako, kapag kumukulog, tumatakbo ako agad kay inay o kay itay para magtago. Kinuha ko ang aking cellphone para gamiting flashlight at dahan-dahang lumabas ng library. Alena? Narinig kong tawag ni Miguel mula sa hagdanan. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Nandito ako. Sigaw ko pabalik. Nakita ko ang liwanag ng kanyang flashlight na papalapit. Okay ka lang? I hate brownouts. Medyo, pag-amin ko, nang biglang kumulog ng malakas, napasigaw ako ng bahagya at napahawak sa kanyang braso. Naramdaman ko ang pagtense ng kanyang mga kalamnan, pero hindi niya inalis ang kamay ko. Sa halip, hinawakan niya ito. It's okay. Ulan lang yan. Alam ko, sabi ko, nahihiya. Ayoko lang talaga ng kulog. Iginiya niya ako papunta sa sala. Nakahanap si Manang Fe ng mga kandila at sinindihan ang mga ito. Ang sala ay nagkaroon ng isang malambing at intimate na liwanag. At intimate na liwanag, umupo kami sa sahig, malapit sa bintana, pinapanood ang pagpatak ng ulan sa mga halaman sa labas. Nagtimpla si Manang Fe ng mainit na tsokolate para sa aming tatlo bago siya magpaalam na magpapahinga na. Kami na lang ni Miguel ang naiwan, umiinom ng mainit na tsokolate sa liwanag ng kandila, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas. Ang eksena ay parang galing sa isang lumang pelikula. Noong bata ako, pagsisimula ko, para basagin ang katahimikan, kapag umuulan ng ganito, naglalabas si inay ng mga lumang comic books, tapos magbabasa kami hanggang sa tumila ang ulan. Ngumiti si Miguel. Isang tunay, malambot na ngiti.
Kami naman, si Mama, magluluto ng champorado na may maraming gatas at tuyo. Yun ang paborito ko. Ganon din ako, masaya kong sabi. Paborito ko yung champorado na medyo mapait-pait, tapos yung tuyo, kailangang yung pinirito hanggang maging super crispy. Nagtawanan kami. Isang simpleng pagkakapareho, isang simpleng alaala, pero parang isang tulay na nagdugtong sa aming dalawang magkaibang mundo. Tell me more about her, sabi ni Miguel, ang boses ay seryoso na, about your mom. At ikinuwento ko sa kanya. Ikinuwento ko kung gaano kabait si inay, kung paano niya ako tinuruang magbasa, kung gaano kasarap ang kanyang sinigang. Habang nagkukuwento ako, hindi ko namalayang tumutulo na pala ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pangungulila. Hindi nagsalita si Miguel. Hinayaan niya lang akong umiyak. Nang medyo kumalma na ako, inabot niya ang kanyang panyo. She sounds like a wonderful woman, sabi niya. Sigurado akong proud na proud siya sa'yo. Sana nga, sabi ko, pinupunasan ang aking mga luha. Ngayon, ikaw naman. Tell me more about yours. At sa unang pagkakataon, nagkwento si Miguel tungkol sa kanyang ina ng walang pait. Ikinuwento niya ang pagkahilig nito sa pagpipinta, ang hardin ng mga orkidya na paborito nito, at kung paano siya nito kinakantahan ng sa ugoy ng duyan bago matulog. Sa mga kwento niya, nakita ko ang isang batang Miguel na puno ng pagmamahal at saya ang batang Miguel na kilala ko. Ang ulan ay nagsimulang tumila, ang kulog ay humina. Pero nanatili kami doong magkatabi, nagpapalitan ng mga kwento, ng mga pira-pirasong bahagi ng aming mga buhay na hindi namin naibahagi sa isa't isa noon. Ang dilim at ang ulan na dati nakakatakot ay naging isang ligtas na espasyo para sa amin. Isang espasyo kung saan pwede kaming maging totoo, walang pretensyon, walang pader. Nang bumalik ang kuryente, biglang naging sobrang liwanag ng sala, para kaming nagising sa isang panaginip. Pareho kaming medyo nailang, hindi alam kung paano kikilos pagkatapos ng ganoong ka-intimate na pag-uusap. Gabi na, sabi ni Miguel, tumatayo. We should get some sleep. Tumangwa ako. Sige. Sabay kaming umakyat sa hagdan. Pagdating sa tapat ng aming mga silid, huminto kami. Ang bukas na pinto sa pagitan ng aming mga kwarto ay parang isang imbitasyon. Alina, sabi niya. Thank you, sabi niya, tinititigan ako ng diretso sa mata, for listening. Thank you rin, for sharing, sagot ko. Isang ngiti. Isang tango. Pumasok siya sa kanyang silid at pumasok din ako sa akin. Nahiga ako sa kama, pero ang puso ko'y gising na gising. Ang pag-asa ay nagsisimula ng sumibol sa loob ko, parang mga halaman pagkatapos ng ulan. Ang aming kasal ay nagsimula sa isang kontrata, isang kasunduang malamig, pero sa gabing iyon, sa gitna ng biyaya ng ulan, naramdaman ko ang pagsibol ng isang bagay na mas totoo, pag-ibig. Siguro, hindi ko pa masabi, pero isa itong pag-asa. At sa ngayon, sapat na yon. Kinabukasan, may isang bagay na nagbago, hindi lang ang pag-uusap. Sa hapagkainan, habang nag-aalmusal kami, biglang may naramdamang kakaiba si Miguel. Napahawak siya sa kanyang sentido, at isang mabilis na grimace ng sakit ang dumaan sa kanyang mukha. Okay ka lang? Tanong ko, nag-aalala. Agad siyang ngumiti, pero halatang pilit. Yeah. Kulang lang siguro sa tulog, I'm fine. Mabilis niyang tinapos ang kanyang kape at nagpaalam na pupunta na sa plantasyon, pero hindi nawala sa isip ko ang nakita ko, ang anino ng sakit sa kanyang mga mata, isang anino na kasing bilis dumating, at kasing bilis ding nawala. Isang anino na nagsasabing may isa pa siyang sikretong itinatago, isang sikretong mas malalim at mas madilim kaysa sa mga multo ng kanyang nakaraan. Ang anino ng sakit na nakita ko sa mukha ni Miguel ay hindi na naulit sa mga sumunod na araw, pero nanatili itong parang isang munting tinik sa aking isipan. Sinubukan kong iwaksi ito, iniisip na baka dala lang talaga ng pagod. Mas naging abala si Miguel sa hasyenda, at kasabay nito, mas naging malapit kami. Ang aming relasyon ay unti-unting namumukadkad. Nagsimula na kaming kumain ng tanghalian ng magkasama. Minsan, sinusundo niya ako sa library at sabay kaming uuwi. Naglalakad kami sa gitna ng mga taniman ng tubo, nagkukuwentuhan tungkol sa aming araw. Ang mga kamay namin ay aksidenteng magkakadikit, at sa halip na iwasan, hahayaan na lang naming maglapat, isang tahimik na pag-amin sa nararamdaman. Ang pader sa pagitan namin ay tuluyan ng gumuho, ang pinto sa pagitan ng aming mga silid ay nanatiling bukas. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw, nakatulugan ko sa sofa habang nagbabasa. Nagising na lang ako nang maramdaman kong may bumuhat sa akin.
Si Miguel, dinala niya ako sa aking silid at maingat na inihiga sa kama. Bago siya umalis, hinalikan niya ako sa noo, isang halik na puno ng pag-aal. Isang halik na puno ng pag-aalaga. Nagkunwari akong tulog, pero ang puso ko'y sumasayaw sa tuwa. Ang kasal na nagsimula sa isang kasinungalingan ay nagiging isang tunay na pagsasama. Isang hapon, inutusan ako ni Manang Fe na kumuha ng ilang dokumento sa opisina ni Miguel. Kailangan daw iyon para sa payroll ng mga trabahador. Bihira akong pumasok sa kanyang opisina, iyon ang kanyang personal na espasyo, at nirerespeto ko iyon. Pero dahil wala siya pumunta siya sa kabilang bayan para sa isang meeting at kailangan na ni Manang Fe, pumayag ako. Ang opisina niya ay malinis at organisado, salamin ng kanyang pagkatao, may amoy ng lumang libro at kape. Habang hinahanap ko ang folder ng payroll sa kanyang mesa, isang bagay ang nahagip ng aking mata. Sa ilalim ng isang salansa ng papel, may isang maliit na bote ng gamot, hindi ito ordinaryong gamot para sa sakit ng ulo o lagnat. Ang pangalan ay teknikal at hindi pamilyar. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ang drawer sa tabi ng kanyang mesa, naghahanap ng kahit anong clue, at doon ko nakita. Isang brown na envelope na may logo ng isang kilalang ospital sa Maynila. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ito. Ang laman nito ay mga resulta ng laboratorio, mga reseta, at isang sulat mula sa isang doktor. Ang pangalan sa lahat ng dokumento, Miguel Antonio Castillo. Ang mga salitang nabasa ko ay parang mga martilyong pumukpok sa aking ulo, glioblastoma, malignant, chemotherapy, radiation therapy. Hindi ako doktor, pero naiintindihan ko ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, cancer. Isang agresibong uri ng brain cancer. Nabitawan ko ang mga papel. Ang mga ito'y nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Para akong binuhusan ng nagyayalong tubig. Napatakip ako sa aking bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kabuluhan. Ang kanyang pagiging masungit noong una. Ang kanyang pait. Ang pagod sa kanyang mga mata. Ang biglaang pagsakit ng ulo niya noong isang araw. Ang pag-alis niya sa Amerika hindi lang dahil sa pagrerebelde, kundi marahil para sa pagpapagamot. Ang pagmamadali ng kanyang ama na ipakasal siya. Hindi para sa legacy, kundi para may makasama si Miguel sa mga huling sandali niya. Ang puso ko ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang lalaking unti-unti ko nang minamahal, ang lalaking sa wakas ay natutunan ding magmahal pabalik, ay may taning na ang buhay. Dali-dali kong pinulot ang mga papel, isinilid pabalik sa envelope at ibinalik sa drawer, na parang walang nangyari. Kinuha ko ang folder ng payroll at lumabas ng opisina, isinara ang pinto ng marahan. Naglakad ako pabalik sa sala na parang isang zombie. Ang mga tuhod ko ay nanginginig, sinalubong ako ni Manang Fe. Ma'am, okay lang po kayo? Namumutla po kayo, nag-aalalang tanong niya. Umiling ako. Wala po to, Manang. Masama lang po siguro ang pakiramdam ko. Akyat muna po ako sa taas. Dumiretso ako sa aking silid at isinara ang pinto. Doon, sa kaligtasan ng aking kwarto, tuluyan ng bumuhos ang aking mga luha. Humagulgol ako para sa kanya, para sa amin, para sa hinaharap na hindi na namin kailanman magkakaroon. Ang lahat ng saya at pag-asa na naramdaman ko sa mga nakalipas na linggo ay biglang naging abo. Ang pag-ibig na akala ko'y nagsisimula pa lang ay isa na palang pamamaalam. Nang gabing iyon, pagdating ni Miguel, pinilit kong maging normal, ngumiti ako, nagtanong tungkol sa kanyang araw. Pero alam kong nakikita niya ang pagkakaiba. Ang ngiti ko ay hindi na umabot sa aking mga mata. Ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig. May problema ba, Alena? Tanong niya habang naghahapunan kami. Wala. Pagod lang siguro ako, sabi ko, iniiwasan ang kanyang tingin. Paano ko sasabihin sa kanya na alam ko na? Paano ko siya haharapin araw-araw, dala-dala ang mabigat na sikretong ito? Ang sikretong dapat sanay sa kanya lang? Pagkatapos ng hapunan, nauna akong umakyat. Pumasok ako sa banyo at tinitigan ang sarili ko sa salamin. Ang mukha ko'y namumugto, ang mga mata ko'y pula. Hindi ko to kayang itago ng matagal. Kailangan kong maging matatag. Para sa kanya. Kung pinili niyang ilihim ito, kung pinili niyang harapin ito ng mag-isa, para hindi ako masaktan, kailangan kong respetuhin yon. Pero paano? Paano ko mamahalin ang isang tao ng buo, habang alam kong anumang oras ay pwede siyang mawala? Lumabas ako ng banyo at nakita ko siyang nakatayo sa may bintana ng aking silid, nakatingin sa madilim na hardin. Akala ko ba pagod ka? Tanong niya, hindi lumilingon. Hindi ako makatulog, sagot ko. Lumingon siya sa akin.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, may bumabagabag sa'yo, sabihin mo sa'kin. Lumapit ako sa kanya, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng aking pagpipigil. Niyakap ko siya ng mahigpit, isinubsob ang aking mukha sa kanyang dibdib, at muling humagulgol. Nagulat siya sa biglaang pagsabog ng aking emosyon. Alena, hey, what's wrong? Anong nangyari? Niyakap niya ako pabalik, hinahaplos ang aking buhok. Promise me something, sabi ko sa pagitan ng mga hikbi. Anything. Tumingala ako sa kanya, ang mga luhay patuloy na dumadaloy sa aking mga pisngi. Promise me, you'll never lie to me, kahit gaano pa kasakit ang katotohanan. Promise me, you'll always tell me the truth. Isang anino ng pag-unawa at takot ang gumuhit sa kanyang mukha, tila alam na niya kung ano ang tinutukoy ko. Ang mga braso niya sa paligid ko ay humigpit. Huminga siya ng malalim. I promise. Pero alam naming pareho na ang pangakong iyon ay nabasag na bago pa man ito mabigkas. At ngayon, kaming dalawa ay bihag ng isang lihim na pareho na naming alam, pero hindi pa kayang aminin. Ang pangakong binitiwan ni Miguel ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin, isang hindi nakikitang espada. Pareho naming alam ang katotohanan, pero pareho kaming takot na bigkasin ito. Ang mga sumunod na araw ay naging isang masakit na sayaw ng pagpapanggap. Sa umaga, ngingitian ko siya, ipaghahanda ng kape, at tatanungin kung anong oras siya uuwi na para bang mayroon kaming walang katapusang mamaya. Ipapakita ko sa kanya ang mga guhit ko sa sketchpad, mga masasayang eksena, mga batang naglalaro, mga bulaklak sa hardin, isang desperadong pagtatangka na lumikha ng isang mundo kung saan walang sakit at kalungkutan. Siya naman, gagawin niya ang lahat para ipakita sa aking maayos lang siya. Magkukwento siya ng mga nakakatawang pangyayari sa plantasyon, magpapatugtog ng mga masasayang kanta sa kotse, at minsan, uupo siya sa tabi ko sa hardin habang nagbabasa ako. Ang presensya niya ay isang tahimik na pag-aliw. Pero sa gabi, kapag ang bahay ay tahimik na, doon lumalabas ang mga anino, madalas ko siyang maririnig na hindi mapakali sa kanyang silid. Minsan, kapag akala niya ay tulog na ako, nakikita ko siyang nakatayo sa may bintana, nakatingin sa kawalan, ang mga balikat ay mabigat sa pasanin na ayaw niyang ibahagi. Nakikita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay kapag inaabot niya ang isang baso ng tubig, o ang mabilis na pagpikit ng kanyang mga mata kapag sumasakit ang kanyang ulo. Bawat maliit na senyales ng kanyang sakit ay parang isang punyal na tumatarak sa puso ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na, nandito ako. Huwag mong sarilinin. Hayaan mo akong tulungan ka. Pero pinipigilan ko ang aking sarili, dahil ang makita ang awa sa aking mga mata ang huling bagay na gusto niyang makita. Ang gusto niya ay normalidad. At iyon ang ibibigay ko sa kanya, kahit gaano pa kahirap. Isang gabi, naabutan ko siyang nakaupo sa bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay diin sa kapayatan ng kanyang mukha. Lumapit ako at umupo sa tabi niya ng walang salita. Hindi ka na naman makatulog, sabi niya, hindi isang tanong. Ikafrin, sagot ko. Nanatili kaming tahimik ng ilang sandali, nakikinig sa huni ng gabi. Naiisip ko lang, bigla niyang sabi, kung gaano kabilis ng panahon. Parang kahapon lang, mga paslit pa tayo na nangangarap sa ilalim ng punong to. Ngayon, eto na tayo. May mga pangarap ka pa ba, Miguel? Mahina kong tanong. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang halo ng lungkot at pagmamahal. O naman, marami. Ano yon? Simple lang, sabi niya. Gusto kong makita kung paano mamumulaklak ulit yung mga orkidya ni Mama sa hardin. Gusto kong matutunang lutuin yung paborito mong sinigang. Gusto kong dalhin ka sa Maynila para manood ng sine, yung totoong date. Gusto kong makasama ka ng mas matagal. Ang huling mga salita niya ay isang pabulong na pag-amin, doon na ako bumigay. Tumingala ako para pigilan ang mga luha, pero huli na. Huwag, Alena, sabi niya, hinawakan ang aking mukha at pinunasan ang aking mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Huwag kang umiyak, please. Paano ako hindi iiyak? Sabi ko, ang boses ko ay basag. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Miguel? Bakit mo ko hinayaang magmahal sa'yo nang hindi ko alam? Bakit mo kailangang dalhin to ng mag-isa? Ang pag-amin ay lumabas na. Wala nang pagpapanggap. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Dahil ayokong saktan ka, sagot niya. Nang malaman kong may taning na ang buhay ko, ang plano ko ay itulak palayo ang lahat, harapin to ng mag-isa. Pero dumating ka. Sinira mo lahat ng pader na itinayo ko. Tinuruan mo kong umasa ulit, magmahal ulit.
Paano ko sasabihin sa'yo na ang pagmamahal na yon ay may hangganan? It would be too cruel. Mas cruel yung magpanggap, Miguel. Mas masakit yung makita kang nasasaktan ng tahimik habang ako, nagpapanggap na walang nakikita, niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi mo kailangang mag-isa. Kasama mo ko dito. Sa bawat araw, sa bawat pagsubok, hanggang sa huli. Niyakap niya ako pabalik, ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa wakas, bumigay na rin siya. Naramdaman ko ang pagkabasa ng aking balikat mula sa kanyang mga luha. Ang matapang na si Miguel Castillo, ang lalaking pilit na itinatago ang lahat, ay umiiyak sa aking mga bisi. I'm scared, Alena, pag-amin niya, ang boses ay parang sa isang batang naliligaw. I'm so scared. Alam ko, bulong ko, hinahaplos ang kanyang likod, ako rin. Pero haharapin natin to ng magkasama, okay? Tumango siya. Kumalas kami sa yakap at tiningnan ang isa't isa. Ang mga luha ay napalitan ng isang determinasyon, isang desisyon na sulitin ang bawat sandaling natitira. Kung ganon, sabi ko, pinipilit na pagaanin ang kanyang loob, simulan na natin yung mga pangarap mo. Ha? Oo. Bukas na bukas din, tuturuan mo ko kung paano alagaan yung mga orkidya. At ako, tuturuan kitang magluto ng sinigang. Yung pinakamaasim na sinigang na matitikman mo sa buong buhay mo, sabi ko, pilit nang ngumingiti sa gitna ng mga luha. Isang tunay na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang pinakamagandang tunog na narinig ko, deal. Inabot niya ang aking kamay at pinisil ito. Tumingala kami sa mga bituin, wala ng mga lihim, wala ng pagpapanggap. Ang natira na lang ay ang katotohanan, isang masakit na katotohanan at isang pag-ibig na handang labanan ito. Mahal kita, Alena, sabi niya, nakatingin sa mga bituin. Mahal din kita, Miguel, sagot ko, isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan, sa lilim ng puno na naging saksi sa lahat, gumawa kami ng isang bagong pangako. Hindi isang pangako ng habang buhay, dahil alam naming hindi iyon posible. Kundi isang pangako ng habang narito na sa bawat araw na ibibigay sa amin, pupunuin namin ito ng pagmamahal, ng tawanan, at ng mga alaalang hindi kayang burahin ng panahon o ng sakit. Ang laban ay hindi pa tapos, pero ngayon, alam naming hindi na nila ito haharapin ng mag-isa. Ang gabi ng pag-amin ay hindi naging katapusan, kundi isang bagong simula, isang simula na may kasamang orasan na walang tigil sa pagtakbo, ang bawat tiktak ay isang paalala na ang oras namin ay limitado. Ngunit sa halip na malunod sa takot, pinili naming sumayaw sa ulan. Kinabukasan, gaya ng aming napag-usapan, sinimulan naming tuparin ang aming mga simpleng pangarap, ang unang psistanek, ang hardin ng mga orkidya ng kanyang ina. Dinala ako ni Miguel sa isang maliit na greenhouse sa likod ng malaking bahay, isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Sa loob, daan-daang orkidya ang nakasabit, iba't ibang kulay at hugis. Marami sa mga ito ay nalalanta na, kulang sa alaga. Ito ang mundo ni Mama noon, sabi ni Miguel, hinahaplos ang isang tuyong dahon. Pagkatapos niyang mawala, pinabayaan na. Hindi ko kayang pumasok dito. Masyadong masakit. Ngayon, bubuhayin natin ulit, sabi ko, kumuha ng isang pandilig, para sa kanya, at para sa tin. Maghapon kaming nag-garden. Tinuruan niya ako kung paano alagaan ang bawat uri ng orkidya, kung gaano karaming tubig at sikat ng araw ang kailangan nila. Ako naman, tinuruan ko siyang tumawa ulit. Nagdilig kami, nagputol ng mga tuyong sanga, at nagbiruan na parang mga bata. Sa gitna ng pagtawa, nakita kong may panahong napapahawak siya sa kanyang ulo, pero mabilis niya itong iwinawaksi at ngingitian na lang ako. Hindi ko na ito binabanggit. Sa halip, hahawakan ko ang kanyang kamay, isang tahimik na pag-aliw. Ang pangalawang presistanek, ang kusina, ang pagtuturo sa kanya na magluto ng sinigang ay isang nakakatawang kalamidad. Halos masunog niya ang sibuyas, at ang dami ng sampalok na inilagay niya ay sapat na para mangasim ang buong hacienda. Pero sa gitna ng aming magulong pagluluto, ang kusina ay napuno ng halakhak. Si Don Ricardo, na napadaan, ay napahinto at napangiti, isang bihirang pagkakataon na makita siyang masaya at panatag. Sa unang pagkakataon, kumain kaming tatlo sa hapagkainan na parang isang tunay na pamilya. Ang sinigang na luto ni Miguel ay sobrang asim, pero kinain namin ito na may ngiti sa aming mga labi. Ito ang pinakamasarap na sinigang na natikman ko. Ang mga araw namin ay naging isang koleksyon ng mga unang beses. Nagpiknik kami sa ilalim ng puno ng mangga, gamit ang isang lumang banig at isang basket na puno ng tinapay at keso. Nag-stargazing kami sa gabi, nakahiga sa damuhan, hinuhulaan ang mga konstelasyon.
Dinala niya ako sa isang ilog na malapit sa hasyenda, isang lugar na lihim niyang pinupuntahan noong bata pa siya. Nagbasaan kami at naghabulan na parang walang bukas. Sa bawat ninanakaw na sandali, mas lalo kaming napapalapit sa isa't isa. Ang aming pagmamahalan ay lumalim, naging mas matatag, dahil alam naming ito'y binuo sa isang pundasyon na hindi perpekto. Isang hapon, habang naglalakad kami pabalik mula sa ilog, biglang bumuhos ang ulan, walang kulog, isang banayad na ulan lang. Sa halip na tumakbo at maghanap ng masisilungan, huminto si Miguel sa gitna ng daan. Alena, sabi niya, nakangiti, sayaw tayo. Ano? Dito. Nababaliw ka na ba? Baka magkasakit ka. Protesta ko, kahit na ang puso ko'y tumatalon sa tuwa. Mas mababaliw ako kung hindi ko to gagawin, sabi niya at hinila niya ako papalapit sa kanya. At doon, sa gitna ng daan, sa ilalim ng buhos ng ulan, nagsayaw kami. Walang musika, ang ritmo lang namin ay ang patak ng ulan at ang tibok ng aming mga puso. Inikot niya ako, at tumawa ako ng malakas, isang tawang malaya at walang pag-aalinlangan. Nang huminto kami, magkaharap, basang-basa, tinitigan niya ako. Mahal na mahal kita, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso sa gitna ng ulan. Ano man ang mangyari, wag mong kalilimutan yan. Hindi ko kakalimutan, sagot ko. Mahal na mahal din kita. Hinalikan niya ako. Isang halik na may lasa ng ulan at pangako. Ngunit ang mga masasayang sandali ay may kasamang anino. Habang tumatagal, mas napapansin ko ang epekto ng sakit sa kanya. Mas mabilis na siyang mapagod, may mga araw na kahit anong pilit niyang itago, kitang-kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Mas dumalas ang kanyang pag-inom ng gamot. Isang gabi, nagising akong wala siya sa tabi ko. Alam kong hindi siya lumipat sa kabilang kwarto, ang pinto ay bukas pa rin. Dahan-dahan akong bumangon at sinilip ko ang kanyang banyo. Bukas ng bahagya ang pinto. Nakatayo siya sa harap ng salamin, nakasandal ang dalawang kamay sa lababo, ang ulo'y nakayuko. Humihinga siya ng malalim na parang sinusubukang kontrolin ang isang matinding sakit. Nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita ko sa salamin ang kanyang mukha puno ng paghihirap. Napatakip ako sa aking bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Dahan-dahan akong bumalik sa kama at nagtalukbong ng kumot, nagkukunwaring tulog. Ang puso ko'y dinudurog. Ito ang realidad na hindi namin matatakasan. Kahit gaano karaming masasayang alaala ang aming buuin, ang sakit ay laging naghihintay sa isang sulok. Ang bawat tawa ay may kasamang takot. Ang bawat halik ay may kasamang pait ng pamamaalam. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinabi ko sa kanya, Miguel, gusto kong sumama sayo. San? Sa susunod mong check-up sa Maynila, sabi ko, ang boses ko'y matatag, ayoko nang magpanggap na hindi ko alam kung anong nangyayari. Gusto kong makilala ang doktor mo. Gusto kong malaman kung ano ang mga dapat nating gawin. Gusto kong lumaban kasama mo, hindi sa likod mo, kundi sa tabi mo. Tinitigan niya ako ng matagal. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, pero hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng pasasalamat. Tumanggo siya. Okay. Sabay tayong lalaban. Ang biyahe papuntang Maynila ay iba sa lahat ng biyaheng naranasan ko. Hindi ito isang masayang pamamasyal. Ito ay isang paglalakbay tungo sa puso ng aming laban. Sa buong biyahe, hawak ni Miguel ang kamay ko, ang mga daliri na magkakakabit na parang isang pangako. Ang ospital ay malaki, malamig, at amoy antiseptic. Ang bawat taong nakakasalubong namin ay may kanya-kanyang kwento ng sakit at pag-asa. Habang naghihintay kami sa labas ng opisina ng doktor, ang kaba sa dibdib ko ay halos hindi ko na kayang tiisin. Lumabas ang isang nurse at tinawag ang pangalan ni Miguel. Mr. and Mrs. Castillo. Mrs. Castillo. Sa unang pagkakataon, ang pangalang iyon ay naramdaman kong tunay na sa akin, hindi dahil sa isang kontrata, kundi dahil sa isang laban na sabay naming haharapin. Ang doktor ni Miguel, si Dr. Santos, ay isang matandang lalaki na may mabait ngunit seryosong mga mata, binati niya kami at pinaupo. So, this is Alina, sabi ni Dr. Santos, nakangiti ng bahagya kay Miguel. I'm glad you finally brought her. It's always better to fight with someone by your side. Ang usapan ay direkta at walang paligoy. Ipinakita ni Dr. Santos sa amin ang mga resulta ng pinakabagong scan ni Miguel. Ipinakita niya ang isang maliit na anino sa kanyang utak, ang tumor. Ipinaliwanag niya ang mga technical terms sa paraang maiintindihan ko. The tumor is inoperable due to its location, sabi ng doktor. Our main course of action has been to manage its growth and the symptoms through aggressive radiation and chemotherapy.
Kumusta po ang resulta ng huling cycle ng chemo, Doc? Tanong ni Miguel, ang boses ay kalmado, pero nakita ko ang tensyon sa kanyang mga kamay na nakapatong sa hita. Huminga ng malalim si Dr. Santos. Ito ang sandaling kinatatakutan ko, Miguel. I have to be honest with you. The tumor is no longer responding to the current treatment. It has started to grow again, albeit slowly. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Miguel. Naramdaman kong nanlamig ito. Ano pong ibig sabihin yan? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig. It means we need to explore other options, sabi ng doktor. There's an experimental drug, a targeted therapy, that has shown some promise in cases like Miguel's mages, but it's not a cure, I must be clear about that. It's a way to, hopefully, buy us more time. And the side effects can be severe. Oras. Ang tanging hiling namin ay oras. We'll take it, sabi ni Miguel, walang pag-aalinlangan. Whatever it takes. We'll do it. Tumingin ako sa kanya. Sa kabila ng masamang balita, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata, isang determinasyong hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Para sa amin. Lumabas kami ng ospital na may dalang bagong reseta at isang mas mabigat na puso. Ang katotohanan ay malinaw na, nauubusan na kami ng oras, nauubusan na kami ng mga pagpipilian. Sa biyahe pabalik, walang nagsasalita, pareho naming dinadama ang bigat ng balita. Huminto si Miguel sa isang lookout point sa tabi ng daan. Tanaw mula doon ang luntiang mga burol at ang malayong karagatan. Bumaba kami ng kotse at sumandal sa railings. I'm sorry, Alena, sabi niya, nakatingin sa malayo. I'm sorry I dragged you into this. Hinarap ko siya. Huwag. Huwag kang mag-sorry. Ang pagsasama natin, ang pagmamahal na to. Ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Walang halaga ang oras kung hindi kita kasama. Mas gugustuhin ko ang maikling panahon na kasama ka, kaysa sa isang habang buhay na wala ka. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para maging karapat-dapat sa'yo. Pareho nating haharapin to, di ba? Walang iwanan, sabi ko, hinahaplos ang kanyang likod. Pagbalik namin sa hacienda, sinalubong kami ni Don Ricardo. Isang tingin pa lang sa aming mga mukha, alam na niyang hindi maganda ang balita, hindi na siya nagtanong. Lumapit lang siya kay Miguel at niyakap ito, isang yakap na puno ng pagmamahal at sakit ng isang ama. Lalaban tayo, anak, sabi ng matanda, ang boses ay garalgal, lalaban ang buong pamilya. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula si Miguel sa bago niyang gamot, ang mga side effects ay mas matindi kaysa sa inaasahan. Madalas siyang pagod, walang ganang kumain, at laging masama ang pakiramdam. Pero hindi siya nagreklamo. Kailanman. Ako ang naging tagapag-alaga niya. Ako ang naghahanda ng kanyang pagkain, kahit pa isang kutsara lang ang kainin niya. Ako ang nagpapaalala sa kanya na inumin ang kanyang mga gamot. Ako ang nagbabasa sa kanya ng mga libro kapag masyado nang malabo ang kanyang paningin. Ako ang humahawak sa kanyang kamay sa gabi hanggang sa makatulog siya. Ang papel ko sa buhay niya ay nagbago. Mula sa asawang pilit, sa minamahal, hanggang sa naging isang nurse, isang sandalan, at sa bawat araw na ginagawa ko iyon, mas lalo ko siyang minamahal. Ang pag-ibig ay hindi lang pala tungkol sa kilig at saya. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa gitna ng sakit, sa pagiging malakas para sa taong mahal mo kahit na ikaw mismo ay durog na durog na. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, lumabas ako sa hardin. Umupo ako sa ilalim ng puno ng mangga at umiyak ng tahimik. Umiyak ako para sa sakit na nararamdaman niya, para sa mga pangarap na hindi na namin matutupad, at para sa takot na bumabalot sa puso ko ang takot na isang umaga, paggising ko, wala na siya. Alina. Narinig ko ang boses ni Don Ricardo sa likuran ko. Umupo siya sa tabi ko. Huwag kang mag-alala, nakainom na siya ng gamot, sabi ko, pinupunasan ang aking mga luha. Alam ko, sabi niya. Hija, gusto kong magpasalamat sa'yo. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Salamat sa pagdating mo sa buhay ng anak ko, binigyan mo siya ng kaligayahan sa mga panahong akala ko'y wala ng pag-asa. Binigyan mo siya ng dahilan para lumaban, ikaw ang naging milagro niya. Mahal na mahal ko po siya, Don Ricardo, sabi ko. Alam ko. At mahal na mahal ka rin niya, sabi ng matanda, isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi, kaya ko to ginawa, kaya ko kayo ipinagkasundo, hindi para sa hasyenda, kundi para sa kanya. Para hindi niya harapin ang laban na to ng mag-isa, patawarin mo sana ako sa paraan na ginawa ko.
Tumango ako. Matagal ko nang naiintindihan. Ang lahat ay ginawa dahil sa pag-ibig, isang desperadong pag-ibig ng isang ama para sa kanyang anak. Walang dapat ipatawad, Don Ricardo, sabi ko. Dahil kung hindi dahil doon, hindi ko sana siya muling natagpuan. Nag-usap kami ng matagal, ang biyenan at manugang, pinag-isa ng iisang pagmamahal at takot para kay Miguel. Ang katotohanan ay sumasampal, pero sa pagkakaisa, natagpuan namin ang lakas para salubungin ito, handa sa anumang darating na bukas. Ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay dumaan na parang isang panaginip na ayaw kong magising. Ang bagong gamot ay nagbigay kay Miguel ng ilang linggo ng kalakasan. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha, at ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi na kasing pilit ng dati. Itinuring namin ang bawat araw na ito bilang isang hiram na biyaya. Sa mga panahong ito, ang buong hasyenda ay naging aming mundo. Natuto akong magpatakbo ng ilang aspeto ng negosyo, tinutulungan si Don Ricardo, habang si Miguel ay nagsisilbing aking tagapayo. Sa hapon, kapag hindi na gaanong mainit ang araw, naglalakad kami sa plantasyon, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang bawat sandali ay mahalaga. Bawat pag-uusap ay iniingatan ko sa aking puso. Pero alam naming pareho na ang kalmadong ito ay isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Isang araw, habang inaayos ko ang mga bulaklak sa sala, nakita kong bumaba si Miguel, bihis na bihis. Nakasuot siya ng puting polo at itim na slacks, maayos ang kanyang buhok, at nag-ahit siya. May lakad ka? Tanong ko, nagtataka. Ngumiti siya. Oo. May date tayo. Saan naman? Basta. Magbihis ka ng pinakamaganda mong bestida, sabi niya, may kislap sa kanyang mga mata na matagal ko nang hindi nakikita. Sinunod ko siya. Isinuot ko ang asul na bestida na suot ko noong fiesta, ang bestidang naging saksi sa aming unang sayaw. Pagbaba ko, naghihintay siya sa akin sa paanan ng hagdan. Inilahad niya ang kanyang kamay. You look beautiful, Mrs. Castillo, sabi niya. You don't look so bad yourself, Mr. Castillo, sagot ko, kinikilig. Hindi kami umalis ng hacienda. Sa halip, dinala niya ako sa hardin, at doon, natigilan ako. Ang ilalim ng puno ng mangga ay nag-iba. May mga fairy lights na nakasabit sa mga sanga, kumukuti-kutitap na parang mga alitap-tap. May isang maliit na mesa para sa dalawa, kumpleto sa kandila at isang florera ng sariwang orkidya. Sa gilid, may isang lumang record player na tumutugtog ng isang pamilyar na kundiman. Ang buong eksena ay napakaganda, napaka-perpekto, nakinabahan ako. Miguel, ano to? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig. Naalala mo yung sinabi ko? Na gusto kitang i-date. Sabi niya, hindi man kita kayang dalhin sa Maynila, pero kaya kong dalhin ang Maynila sa'yo. Hinila niya ang upuan para sa akin. Ang hapunan ay inihanda ni Manang Fe lahat ng paborito namin. Nagkwentuhan kami at nagtawanan na parang wala kaming pinapasan na problema. Para kaming dalawang teenager na nasa unang date. Pagkatapos ng hapunan, tumayo siya at inilahad muli ang kanyang kamay. May I have this dance? Tumango ako, hindi makapagsalita dahil sa nagbabadyang mga luha. Nagsayaw kami sa ilalim ng mga bituin at ng mga ilaw mula sa puno. Ang kanta ay mabagal at malungkot, pero ang sayaw namin ay puno ng pagmamahal. Ipinatong ko ang aking ulo sa kanyang dibdib, pinakikinggan ang tibok ng kanyang puso. Bawat tibok ay isang musika sa aking pandinig. Salamat, Alena, bulong niya sa aking buhok. Para saan? Sa lahat. Sa pagtupad mo sa mga pangarap ko. Sa pagmamahal mo sa isang tulad ko. You gave my life meaning. Ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa buhay ko, Miguel, sagot ko. Nang matapos ang kanta, nanatili kaming magkayakap. Ang katahimikan ay komportable, ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ito ay isang pamamaalam. Ang perpektong gabing ito ay ang kanyang paraan ng pagsasabi ng paalam. Kinabukasan, hindi na siya nakabangon. Ang huling bugso ng kanyang kalakasan ay ibinuhos niya lahat sa gabing iyon. Ang mga sumunod na araw ay isang mabilis na paghina. Dinala namin siya sa ospital sa bayan, pero wala na ring magawa ang mga doktor doon. Ang hiling ni Miguel ay isa lang, ang iuwi siya sa hasyenda. Ang master's bedroom ay naging isang hospital room. Isang nurse ang nagbabantay sa kanya araw at gabi, pero hindi ako umaalis sa kanyang tabi. Hawak ko ang kanyang kamay, kinakausap siya, kahit madalas ay tulog siya o wala sa sarili. Kinakantahan ko siya ng mga awiting kinakanta ni inay sa akin. Si Don Ricardo ay palaging nasa labas lang ng silid, hindi makapasok, hindi kayang makita ang kanyang anak sa ganoong kalagayan.
Si Manang Fe at ang iba pang kasambahay ay laging nagdarasal. Isang hapon, habang nag-iisa kami, bigla siyang nagising. Ang mga mata niya ay malinaw, mas malinaw kaysa sa mga nakalipas na araw. Lena. Tawag niya sa akin, gamit ang palayaw ko noong mga bata kami. Miguel, sabi ko, lumapit sa kanya. Ang puno. Sabi niya, hirap na hirap sa paghinga. Ang ukit. Oo, nandoon pa rin. M+A, sabi ko, pinipigilan ang aking mga hikbi. Hinding-hindi iyon mabubura. Ngumiti siya, isang mahinang ngiti. Pangako. Tinupad ko, di ba? Pinakasalan, kita. Tumango ako, ang mga luhay malayang dumadaloy sa aking pisngi. Oo, tinupad mo, at ako ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Inabot niya ang kanyang kamay at hinaplos ang aking pisngi. Pahinga na ko, mahal ko, pagod na ko. See you na. Magpahinga ka na, sabi ko, hinahalikan ang kanyang kamay, hintayin mo ko, ha? Isang huling ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, at pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang hawak niya sa aking kamay ay unti-unting lumuwag. Ang tibok ng puso na laging nagpapakalma sa akin ay huminto na. Wala nang sakit. Wala nang paghihirap. Nakatitig lang ako sa kanyang mapayapang mukha. Hindi ako sumigaw, hindi ako humagulgol. Niyakap ko lang siya at ibinulong sa kanyang tainga ang mga salitang paulit-ulit kong sinasabi. Mahal na mahal kita. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang kasunduan na sinubok ng sakit at pinatatag ng panahon ay nagwakas na, ngunit sa puso ko, alam kong ang kwento namin ni Miguel ay hindi magtatapos dito. Dahil ang mga alaala, ang mga pangako, at ang pag-ibig na ibinigay niya sa akin ay mananatili habang buhay. Makalipas ang 5 taon, ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumagapang sa sahig na kahoy ng big house. Ang amoy ng kapeng barako ay humahalo sa simoy ng hangin mula sa hardin. Ang katahimikan ng bahay ay hindi na katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan ng kapayapaan. Ako si Elena de la Cruz Castillo. At ako ang tagapamahala ng Hacienda Castillo. Pagkatapos mawala ni Miguel, ang mundo ko ay gumuho. Ang mga unang buwan ay isang malabong panaginip ng pagluluksa. Si Don Ricardo, sa kabila ng sarili niyang pighati, ang naging sandalan ko, at ako, ang naging sandalan niya, sa aming parehong pagkawala, natagpuan namin ang lakas sa isa't isa. Hindi ko iniwan ang hacienda. Ito ang huling piraso ni Miguel na natitira sa akin. Sa tulong ni Don Ricardo, pinag-aralan kong mabuti ang pagpapatakbo nito. Ang babaeng dati ibinenta para bayaran ang utang ay natutong mag-aral ng agrikultura, ng negosyo, ng pamumuno. Ang bawat tagumpay ng hacienda ay isang alay para sa kanya. Tumayo ako mula sa mesang pinagkakapehan ko at naglakad papunta sa hardin. Ang mga rosas ay namumukadkad ng maganda, pero hindi iyon ang sadya ko. Dumiretso ako sa greenhouse sa likod ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, isang paraiso ng mga orkidya ang sumalubong sa akin. Ang dating nalalantang hardin ni Tita Isabela, ang ina ni Miguel, ay puno na ngayon ng buhay. Ito ang naging proyekto ko, ang aking personal na santuaryo. Ang bawat bulaklak na namumukadkad ay parang isang ngiti mula sa kanila. Ma'am Elena. Isang masayang boses ang tumawag sa akin. Lumingon ako at nakita ko ang isang batang babae, mga 4 na taong gulang, na tumatakbo papalapit sa akin. Ang buhok niya ay kulot, at ang mga mata niya ay kumikinang na parang mga bituin mga matang katulad ng sa kanyang ama. Mika, sabi ko, ngumiti at yumuko para salubungin siya. Dahan-dahan, baka madapa ka. Niyakap niya ako ng mahigpit. Look, Mama. I picked a flower for Papa. Sa kanyang maliit na kamay, may hawak siyang isang puting orkidya. Si Micaela. Ang aming munting milagro. Ilang linggo matapos ang libing ni Miguel, nalaman kong buntis ako. Siya ang aming huling regalo, isang piraso ni Miguel na mananatili sa akin, sa amin, magpakailanman. Ipinangalan ko siyang Micaela, isang paalala ng pag-ibig na nagbunga sa kanya. It's beautiful, anak, sabi ko. Siguradong magugustuhan yan ni Papa. Magkahawak kamay kaming naglakad papunta sa ilalim ng puno ng mangga. Ang puno ay mas matayog at mas malabay na ngayon. Sa ilalim nito, may isang simpleng marmol na bangko. At sa batong nakaukit ang mga salita. Miguel Antonio Castillo. Minamahal na anak, kaibigan, at kabiyak. Inilapag ni Mika ang puting orkidya sa ibabaw ng bato. Hi, Papa, I miss you, bulong niya. Umupo kami sa damuhan, sa tabi ng kanyang puntod. Ito ang naging ritual namin tuwing umaga. Dito, kinukuwentuhan ko si Mika tungkol sa kanyang ama.
Tungkol sa kanilang mga laro noong bata, sa kanyang tapang, sa kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng aking mga kwento, nananatiling buhay si Miguel sa puso ng kanyang anak. Mama, can you tell me the story again? Tanong ni Mika. The one about the promise. Ngumiti ako. Sige. Once upon a time, sa ilalim ng punong-puno na to. Habang nagkukwento ako, hinaplos ko ang lumang ukit sa puno na maingat naming inalagaan, M+A. Ang simbolo ng isang pag-ibig na nagsimula sa isang pangako ng kabataan, sinubok ng mapait na katotohanan, at nagwakas sa isang pamamaalam na puno ng pagmamahal. Dumating si Don Ricardo, na ngayon ay masaya ng Lolo Cardo, may dalang isang baso ng orange juice para kay Mika. Umupo siya sa tabi namin, nakikinig sa kwento na alam na rin niya. Ang pamilya naming binuo ng pighati ay naging isang pamilyang pinatatag ng pag-ibig at mga alaala. Tumingin ako sa malayo, sa mga burol na naliligo sa sikat ng araw. Ang buhay ay hindi naging isang fairy tale. Ang sakit ng pagkawala ay laging mananatili sa isang sulok ng aking puso. Ngunit ang pagmamahal na ibinigay sa akin ni Miguel, ang lakas na natutunan ko sa aming laban, at ang pag-asang dala ng aming anak, ang mga ito ang nagbibigay sa akin ng dahilan para bumangon araw-araw at harapin ang pagsikat ng araw. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos sa happily ever after. Ang sa amin ay hindi. Pero ito ay isang kwento ng tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na nagturo sa aking ang halaga ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng bawat sandali. At sa bawat pagsikat ng araw sa Hacienda Castillo, ang kwento namin ni Miguel ay patuloy na isinusulat sa bawat pamumukadkad ng orkidya, sa bawat halakhak ng aming anak, at sa bawat tibok ng pusong nagpapatuloy magmahal habang buhay. May mga umaga na gumigising ako bago pa man tumilaok ang mga manok sa labas, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa mga gamot, gumigising ako dahil sa takot. Takot na baka kapag iminulat ko ang aking mga mata, isa lang palang magandang panaginip ang lahat. Pero sa mga umagang iyon, lilingon ako sa tabi ko, sa kama kung saan dati hangin lang ang aking katabi, at makikita ko siya, si Alena. Mahimbing na natutulog, ang kanyang mukha'y payapa, ang kanyang paghinga ay marahan. At sa mga sandaling iyon, ang takot ay napapalitan ng isang damdaming mas malakas pa, pasasalamat. Isang himala si Alena. Ang himalang hindi ko hiniling pero ibinigay pa rin sa akin. Nang una akong bumalik dito, dala ko ang isang hatol. Isang sentensya ng kamatayan na pilit kong itinatago sa likod ng galit at pait. Ang plano ko ay simple, harapin ito ng mag-isa. Itulak ang lahat palayo, mamatay ng tahimik. Ayokong maging pabigat, ayokong makita ang awa sa mga mata ng mga taong mahal ko. Pero dumating siya. Ang babaeng dapat sana'y simbolo lang ng isang desperadong kasunduan ng aking ama ay naging simbolo ng pag-asa. Bawat ngiti niya ay unti-unting gumigiba sa mga pader na itinayo ko. Bawat pag-unawa sa kanyang mga mata ay unti-unting nagpapalambot sa pusong bato na pinilit kong buuin. At nang aminin namin ang lahat sa ilalim ng puno ng mangga, doon ko naintindihan, ang pag-ibig pala ay hindi namimili ng oras. Dumarating ito kahit sa pinakamadilim na kabanata ng iyong buhay. Ang problema, paano mo tatanggapin ang isang regalong alam mong hindi mo kayang ingatan magpakailanman? Kaya naman, bawat araw ay naging isang misyon. Isang misyon na punuin ang maikli naming panahon ng mga alaalang sasapat para sa isang habambuhay. Naaalala ko ang araw na tinuruan namin siyang magluto ng sinigang. Habang pinapanood ko siyang maghiwa ng mga gulay, ang kanyang konsentrasyon ay parang isang bata na unang beses palang humawak ng lapis. Ang kusina ay napuno ng kanyang tawa nang halos masunog ko ang bawang. Sa mga sandaling iyon, wala ang sakit, wala ang anino ng kamatayan, ang nandoon lang ay kami. Si Alena, si Itay, at ako isang pamilya. At habang tinitikman ko ang pinakamaasim na sinigang sa balat ng lupa, napuno ang puso ko ng isang kaligayahang simple ngunit totoo. Kahit ito na lang, sulit na ang lahat, sabi ko sa sarili ko. Ang bawat sandali ay ninanakaw namin mula sa tadhana, ang pag-aalaga niya sa mga orkidya ni Mama, ang pagbabasa niya sa akin ng mga libro sa hapon. Ang paghawak niya sa aking kamay kapag sumasakit ang ulo ko, para siyang isang sinag ng araw na pilit na tumatagos sa madilim kong mundo. Pero kasabay ng kaligayahan ay ang kirot ng kasalanan. Gabi-gabi, habang pinagmamasdan ko siyang matulog, tinatanong ko ang sarili ko, tama ba to? Tama bang hayaan ko siyang mahalin ako ng ganito, gayong alam kong iiwan ko rin siya, ninanakaw ko ang kanyang kinabukasan. Ikinakadena ko siya sa isang lalaking may taning na ang buhay.
Ang pagiging makasarili ko na manatili sa tabi niya ay isang parusa para sa kanya sa hinaharap. Ang mga saloobing ito ang nagtulak sa akin na gawin ang sayaw sa ulan. Nang bumuhos ang ulan ng hapong iyon, nakita ko ang isang pagkakataon na lumikha ng isang alaalang hindi malilimutan, isang alaalang puro at maganda, walang bahid ng sakit o ospital. Gusto kong maalala niya ako hindi bilang isang pasyente, kundi bilang ang lalaking isinayaw siya sa gitna ng ulan. Nang hinila ko siya, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, pero nang magsimula na kaming gumalaw, ang pag-aalala ay napalitan ng purong tuwa. Ang tawa niya ay mas malakas pa sa patak ng ulan. At sa mga sandaling iyon, sa gitna ng aming pag-ikot, naramdaman ko ang kalayaan, malaya mula sa sakit. Malaya mula sa takot. Ang nandoon lang ay ang init ng kanyang katawan, ang lambot ng kanyang mga labi, at ang pangako sa kanyang mga mata. Iyon ang mga ninakaw naming sandali, mga sandaling mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong gamot o therapy. Ang mga ito ang nagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang bawat bukas. Ngayong gabi, habang isinusulat ko ito sa isang lumang kwaderno, habang siya'y natutulog, alam kong nauubos na ang oras, ramdam ko sa aking katawan. Ang pagod ay mas madalas, ang sakit ay mas matindi, pero hindi na ako natatakot para sa sarili ko. Ang takot ko ay para sa kanya. Para sa pusong iiwanan kong wasak. Kaya Alena, mahal ko, kung mababasa mo man ito balang araw, gusto kong malaman mo, hindi ko pinagsisisihan ang kahit isang segundo na kasama ka. Ikaw ang naging buhay ko sa panahong akala ko'y patay na ako. At kung mayroon man akong hihilingin, iyon ay ang mabuhay ka ng masaya. Hanapin mo ang iyong happily ever after, kahit pa hindi na ako ang kasama mo. Pero sana, sa iyong paglalakbay, huwag mong kalimutan ang ating mga ninakaw na sandali. Dahil sa mga sandaling iyon, sa maikling panahong ipinahiram sa atin, naranasan ko ang langit. At ang langit na iyon ay ikaw. Palaging ikaw. 12 taon ang lumipas mula nang huling ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Ang Hacienda Castillo ay mas luntian, mas masagana. Sa ilalim ng pamumuno ni Alena, ito ay naging isang modelo ng modernong agrikultura na may puso. Ngunit sa kabila ng pag-unlad, may mga bagay na nanatiling sagrado at hindi nagbabago. Ang puno ng mangga ay nananatiling matatag, ang greenhouse ng mga orkidya ay laging namumulaklak, at ang pag-ibig para kay Miguel ay laging sariwa. Si Micaela Castillo ay 16 na taong gulang na ngayon. Taglay niya ang ganda at tibay ng loob ng kanyang ina, ngunit sa kanyang mga mata at sa kanyang mga ngiti, nabubuhay ang alaala ng kanyang ama. Lumaki siyang alam ang kwento ng kanyang mga magulang, isang kwentong paulit-ulit na ikinukwento ng kanyang ina, hindi bilang isang trahedya, kundi bilang isang testamento ng wagas na pag-ibig. Isang maulan na hapon, habang nag-ayos ng mga gamit sa lumang aparador sa dating opisina ni Miguel, isang silid na pinanatili ni Alena, isang maliit na kahong-kahoy ang nahagip ng pansin ni Micaela. Hindi ito nakakandado. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may ilang gamit, isang kupas na litrato ni na Alena at Miguel noong mga bata pa sila, isang paboritong pluma, at isang lumat gastadong leather-bound journal. Kilala niya ang journal na iyon. Iyon ang laging tinititigan ng kanyang ina sa mga gabing akala nito'y tulog na siya. Dala ang journal, nagtungo si Micaela sa kanyang paboritong lugar, ang bangkong marmol sa ilalim ng puno ng mangga. Kahit ambon, umupo siya roon, niyakap ang journal sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, naglakas loob siyang buklatin ito. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ng kanyang ama, isang sulat kamay na malakas at matatag sa simula, ngunit unti-unting nanghina sa mga huling pahina. Binasa niya ang mga salitang isinulat ni Miguel. Binasa niya ang tungkol sa pait at galit nito noong una, ang pagkabigla nito sa kanilang kasal, ang unti-unting pagguho ng kanyang mga pader. Nabasa niya ang selos na naramdaman nito kay Marco, ang saya nito sa kanilang unang sayaw, ang takot nito sa bawat paglubog ng araw. At pagkatapos, nabasa niya ang huling isinulat ng kanyang ama, ang liham para kay Alena. Kaya Alena, mahal ko, kung mababasa mo man ito balang araw. Sana, sa iyong paglalakbay, huwag mong kalimutan ang ating mga ninakaw na sandali. Dahil sa mga sandaling iyon, sa maikling panahong ipinahiram sa atin, naranasan ko ang langit, at ang langit na iyon ay ikaw. Palaging ikaw. Hindi napigilan ni Micaela ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ang mga kwento ng kanyang ina ay magaganda, ngunit ang mabasa ang mga salita mula mismo sa kanyang ama, maramdaman ang pag-ibig, ang sakit, ang pagsisisi, at ang walang hanggang pasasalamat nito sa bawat salita ay ibang-iba. Ngayon, naiintindihan na niya.
Naiintindihan niya ang lalim ng kalungkutan sa mga mata ng kanyang ina kapag tinitingnan siya nito. Naiintindihan niya kung bakit sagrado ang bawat orkidya sa hardin. Naiintindihan niya kung bakit ang punong ito ang puso ng kanilang tahanan. Ang kanyang ama ay hindi lang isang kwento, siya ay totoo. Ang pag-ibig nila ay totoo. Anak? Narinig ni Micaela ang boses ng kanyang ina, dala ni Alena ang isang payong. Ang mukha niya ay kalmado, ngunit ang mga mata niya ay alam na ang lahat. Umupo si Alena sa tabi ng kanyang anak at niyakap ito. Binasa ko, Mama, hagugol ni Micaela. Naiintindihan ko na ngayon. Hinaplos ni Alena ang buhok ng kanyang anak. Ang papa mo, minahal ka niya bago ka pa man isilang. Ikaw ang kanyang huling pangarap. Tumingin si Micaela sa kanyang ina, ang kanyang mga matay puno ng bagong pag-unawa. Ang paghanga niya sa kanyang ina ay mas lalo pang lumalim. Ang kanyang ina ay hindi lang isang malakas na babae, ito ay isang babaeng natutong mabuhay at magmahal muli sa kabila ng durog na puso. Ipinapangako ko, Mama, sabi ni Micaela, pinupunasan ang kanyang mga luha, itutuloy ko ang kwento ninyo. Aalagaan ko ang pamana niya. Ang pamana ninyo. Ngumiti si Alena, isang ngiting malungkot ngunit puno ng pagmamalaki. Alam ko, anak. Dahil sa puso mo, sa pagkatao mo, buhay na buhay siya. Magkayakap silang mag-ina sa ilalim ng puno ng mangga, habang ang ambon ay dahan-dahang tumitila. Ang journal ay nasa pagitan nila, isang tulay na nag-uugnay sa tatlong henerasyon. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Ang pag-ibig ni na Miguel at Alena ay hindi nagtapos sa kamatayan. Ito ay naging isang pamana. Isang pamana ng katapangan, ng sakripisyo, at ng isang pag-ibig na kayang lampasan ang sakit, panahon, at maging ang kamatayan. Isang kwentong habang buhay na ibubulong ng hangin sa bawat dahon ng puno ng mangga sa Hacienda Castillo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alena at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagsama mo sa paglalakbay na ito, sa pagbuhos ng iyong oras at damdamin upang subaybayan ang kwento ni na Alena at Miguel. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko maiwasang madala sa kanilang mundo. Naramdaman ko ang kaba ni Alena, ang pait ni Miguel, ang kanilang mga ninakaw na sandali ng kaligayahan, at ang bigat ng kanilang pamamaalam. Ang bawat salita ay may kasamang tunay na emosyon, isang pagtatangkang isalin sa papel ang isang pag-ibig na komplikado ngunit totoo. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa happily ever after. Minsan, ito ay tungkol sa kung paano natin nilalabanan ang bawat araw, kung paano tayo nagpapatawad, at kung paano tayo humanahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa haba, kundi sa lalim ng mga sandaling ibinahagi at pagmamahal na ipinadama. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Anong bahagi ng kwento ni na Alena at Miguel ang pinakatumatak sa iyong puso? Anong aral ang iyong napulot? Ang iyong mga saloobin at damdamin ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod na kwento, maraming salamat.